natin si Sir Arvin. 'Di ba? Kasi inintrohan niya po ng sobrang ganda yung mangyayari ngayong araw na to. Pero syempre hindi ko na po patagalin kasi alam ko the reason why kung bakit nandito kayo is mukha po tayong pera, no? So pag-uusapan po natin right now yung opportunity na tumulong po sa amin kung bakit kumikita po kami ngayon ng maganda. 'Di ba? Pero actually ililinawin ko lang po, hindi po muna ako yung pinakamagpapaliwanag ng front row. Okay? Pero mamaya po namin ipapaliwanag sa inyo kung paano kami kumita, ano yung ginagawa namin dito, tsaka magkano yung pwede mong kitain. Pero bago yon, okay lang po ba magchismisan muna tayo ngayon? 'Di ba? Kasi syempre pag Pilipino, mga marites yung mga yan, 'di ba? So actually ang part ko lang po dito, i-share ko lang po sa inyo kung paano po ako natulungan ng front row na kumita. Kasi alam ko, naniniwala ako, iba-iba tayo ng background kasi narinig ko kanina may mga estudyante katulad ko, may mga nagtatrabaho na, may mga nagnenegosyo na, may mga tambay din na nandito, di ba? So actually, yun po yung kinagandaan sa front row kasi kahit anong background mo, pwede mo siyang gawin. Na hindi mo kailangan iwan kung ano yung ginagawa mo right now. Meaning to say, kung nag-aaral ka, pwede mo siyang isabay. Kung nagtatrabaho ka, pwede mo siya ding ipandagdag extra income. Diba? Kung negosyante ka, another business to. Kasi ang front row po, business tayo dito. So, ibig sabihin, hindi po trabaho yung offer namin. Meaning to say, mas maganda po sa trabaho. Bakit mas maganda sa trabaho, Ma'am Karen? Kasi una, pwede kang kumita na hawak mo yung oras mo. Pangalawa, kikita ka dito hindi fixed income. Pwede kang kumita ng mas malaki. Diba? Pero syempre, as sa mga negosyante, even yung mga tambay, pwede rin nyo rin siyang gawin na pagkakakitaan. Diba? Pero anyway, i-share ko lang po muna sa inyo kung paano ba ako natulungan ng front row, kung ano ba yung ginawa niya sa akin. Diba? Kasi, ayan, siguro i-share ko na lang din. Diba? So, my name po pala is Karen Joy Ardales. Okay? So, tama po yung sinabi kanina ni Sir Arvin. Isa po akong estudyante before. Pero nakagraduate na po ngayon. Okay? Pero estudyante po ako nagsimula. Diba? Kasi ang maganda kasi sa mga kabataan ngayon, diba napapansin nyo mga estudyante, naghahanap na kagad ng part-time, ng extra income. Kasi dito nakikita ko may mga bata talaga, may mga estudyante talaga. So, ganyang edad po ako nag-start, I was 17. Pero, to tell you honestly, nung una po, hindi ko talaga ina-expect na sasali ako sa front row. Bakit? O baka magulat kayo kasi sa totoo lang po nung una, medyo negative ako dito. Hindi ako negative in a way na pinagdududahan ko siya kung scam or pangit. Negative ako in a way na medyo intimidating siya sa akin. Bakit intimidating? Before kasi, bago po ako ma-invite sa front row, baka makarelate po kayo sa akin. Yung front row kasi, matagal ko nang nakikita sa TV. Pangalawa, sa mga advertisement, sa mga billboard, sa mga transportation. So, una, ang expectation ko, yung front row siguro pang model lang. Pang maganda lang. Eh tanong, yung itsura ko ba, mukha ba akong magmamodel? Mukha ba akong modelo? Actually, hindi, di ba? Pero nung time na na-invite ako, actually, coincidence lang siya. Hindi ko talaga in-expect kasi may isang beses lang na actually matagal na po kasi ako nag-a-apply ng trabaho. Di ba, alam naman natin, sa bansa natin, sobrang hirap maganap ng pagkakitaan. Kasi ako na-experience ko po, 6 months po akong nag-a-apply ng work. Pasa ako ng resume sa McDo, Mang Inasal, Chowking, baka makarelate ka sa akin. Ako that time, 16 years old pa lang ako, nagtatry na ako maghanap ng trabaho. Tapos, nung time na yun, nung nag-a-apply ako ng work, usually pong nai-encounter ko, pasa ako ng resume, ang lagi lang sa akin sinasabi, tatawagan. Imagine, 6 months po, kahit isa wala man lang tumawag, 'di ba? So doon po ako nagkaroon ng, alam mo yung nagkaroon siya ng eye-opener siya sa akin. Kumbaga na-open yung mind ko na mas naiintindihan ko yung magulang ko. Kasi kung maalala nyo, syempre dito may mga bata naman, 'di ba? Nung naalala ko nung bata ako, lagi mo kabibig sa akin ng mother ko na hindi tinatae yung pera, mahirap kumita ng pera. Actually, nung na-experience ko na siya, naiintindihan ko na yung parents ko. Kasi syempre kapag bata ka, yung utak natin medyo fairy tale tayo eh. Tama, siguro yung mga adult makaka-relate. Pero yung mga bagets na walang experience magtrabaho, hindi mo pa nagtatry mag-apply ng work, baka makarelate kayo sa akin. Bakit? Kasi minsan, pag wala pa tayo experience, ang utak natin fairy tale. Paano fairy tale? Akala natin ang buhay madali. Akala natin, pag-graduate natin, may trabaho agad na mag-aantay sa atin, pero hindi naman. Akala natin, pag nag-apply tayo ng work, tanggap agad. 'Di ba? Akala natin, yung mga nagtatrabaho may pera. Pero, to tell you and honestly, minsan nga kung sino pa yung nagtatrabaho, yun pa yung walang pera. Buti pa nga daw yung mga estudyante may allowance, may baon eh. Di ba? Pero yung nagtatrabaho, yet, naghanap pa din ng extra income. Kasi bakit sa panahon ngayon, tumataas yung gastusin, pero yung sahod hindi naman. Kaya nga madami din dito sa front row na hindi lang mga, mapapansin nyo iba-iba ng background eh. Hindi lang naman mga estudyante yung nag-front row, even yung mga nag-work. Kung makikita nyo, bakit kaya? Kasi nga, may mga trabaho naman, pero hindi nagkakasya. Diba? So yun po yung magandang opportunity na sinare sa akin ng front row. Yan yung front row, actually hindi po ako nag-inquire. Hindi po ako yung naghanap. May isang beses lang po na nag-Facebook ako. So baka mamaya ganito ka din ma-invite. Tapos may nakita ako sa groups na post, ang nakalagay looking for part-time. Di ba? Yung iba parang tumatawa, nakaka-relate na. Tapos ang nangyari, in-stock ko ngayon. Yung post na yun, ang daming nagahaw. Eh hindi ko kakilala yung nag-post. Ang ginawa ko, in-stock ko yung babae.
Kakastok ko ng kakastok. Kasi syempre, unang iisipin natin, poser ba yan? Legit ba yan? Totoo ba yan? Mga ganun, di ba? Inastock ko siya. Kakastok ko, nakita ko yung lifestyle. Milyonarya, babae, kumikita ng malaki. Tapos may kotse. Tapos nakikita mo talaga na may pera kasi yung lifestyle niya iba-iba eh. Ngayong araw, nasa Tagaytay, kinabukasan, nasa Iloilo. Alam mo yung parang nag-travel na lang. Parang ang sarap ng buhay niya. Kaya alam ko talagang legit. Itong tao na to talagang mayaman to. Yung ino-offer niyang opportunity, totoo. So ang ginawa ko, nag-inquire ako sa kanya, naghawak ko sa kanya, nagkaroon kami ng conversation, binigyan niya ako ng address. Sabi niya, punta ka sa office ko, dito tayo mag-meet. So baka ganun din ginawa sa'yo, binigyan ka lang ng address, di ba? Winaze mo lang, pumunta ka naman. Tapos pagpunta ko dito, yun na. Front row pala, di ba? Pero that time, sabi ko, nag-cutting na ako, nangutang na ako ng pamasahe. Kahit ayaw kong pumasok na ako. Kasi sabi ko, wala namang mawawala, baka magkaroon. Kasi sa totoo lang po, matagal ko na nakikita yung front row, ako lang yung tumatanggi. Una sa lahat, nakikita ko na sa TV. Pangalawa, St. Jude College po kasi ako nung time na na-invite. Marami po akong kaklase, schoolmate na ginagawa to, pero kumikita na. Ako naman, ayaw ko kasi nga medyo close-minded ako. Ang expectation ko talaga work. Ako that time, parang naisip ko, wala din naman nangyayari sa akin. Nag-a-apply ako, puro tatawagan, wala naman tumatawag. Sabi ko, try ko na. Yun po yung story ko. So ngayon, ito po yung background ko. Actually, hindi lang po ako bastang estudyante na pumapasok lang. Okay? May dalawang klase kasi ng estudyante. Una, pumapasok, di ba? Para sa baon, yung makapasa lang, okay lang. Pero ako kasi, pumapasok ako para mag-aral lang mabuti. Kasi bata pa lang po ako, meron na talaga akong pangarap. Yun po yung na-input sa akin ng magulang ko na mag-aral ka ng mabuti. Kasi pag nag-aral ka ng mabuti, makakuha ka ng magandang trabaho. Pag meron ka magandang trabaho, makukuha mo yung pangarap mo. That's why, yan po, makikita nyo dyan yung grades ko. Diba? Nag-100 pa nga ako eh. Actually, talagang nag-a-achieve ako sa school. Kaya una sa lahat, kung iniisip mo right now, busy kang tao, mas busy po ako sa'yo. Kasi alam naman natin, pag graduating at naghahabol ng grades yan, sobrang busy yan. Madaming ginagawa niyan. Pero sabi ko, kung pag-aaral nga, na kaya kong i-handle yung oras ko, why not isabay ko yung pagkita ng pera? Kasi naniniwala ako, kung totoong matalino ka, marunong ka mag-handle ng oras mo. Diba? So anyway, ito po yung background ko. I was 17 years old nung nag-join sa front row. So actually, nung time na yan, ayan, yung itsura ko dati, talagang hindi ako pang model, okay? So neneng-nene pa, kasi yan po yung panahon na dukha pa po tayo at wala pa tayong pera. Diba? Pero tinulungan po ako ng front row na maka-join dito. So ito po yung kinuwento ko sa inyo, yung nakapag-invite po sa akin, hindi ko siya kilala. Pero nakikita ko sa kanya, well-off siya, may pera siya, nagagawa niya yung mga bagay na gusto niya. Tsaka yung pangarap ko, nakukuha niya na yung pangarap niya. Pangarap ko din magkakotse eh. Pangarap ko din makabawi sa magulang ko. Pangarap ko din magkaroon ng sariling bahay. Nakikita ko sa kanya, nakukuha niya yung pangarap niya. Sabi ko sa sarili ko, what if makinig ako sa tao na to? Baka yung nangyari sa kanya, baka mangyari din sa akin. That's why po, kahit hindi ko siya kakilala, nagtiwala po ako sa kanya. Kaya kung ikaw right now, yung nag-invite sa'yo, hindi mo kakilala, okay lang. Kasi minsan nga, yung kakilala natin, minsan hindi yun yung nakakatulong sa atin eh. Bakit ko nasabi? Mga barkada ko. Dati inaaya ko computer shop. Kababae kong tao, nagbibilyar ako. Madami ako dati ding mga kalokohan. Mga kakilala ko yon na bad influence. Pero ako, hindi ko ma-imagine kung sino pa yung hindi ko kakilala, yun pa yung nag-good influence sa akin, nagturo sa akin kumita ng pera. Yun po si Ma'am Cindy, isa po din yan sa kumita ng milyon sa ganitong klaseng negosyo. Diba? So ito din, magiging transparent po ako sa inyo kasi baka yung front row, matagal mo nang nakikita sa labas, madami ka nang kilala na kumita ng malaki, pero to tell you honestly, bago kami kumita ng malaki, nag-start din po kami maliit. Ma'am Karen, bakit maliit? Simple lang, parang katulad ko at makaka-relate ka dito. Ako, nag-start ako dito, wala akong experience. Wala akong alam sa sales, wala akong alam sa business. Kaya nga nag-start ako, maliit na income lang. Lahat naman ng malaki, nagsisimula sa maliit. Pero tanong, kung estudyante ka, kumikita ka ng 900, 1,350, magkano pa yan? 450. Yan, dinagalaro yung income ko. Tanong, malaki, maliit? Malaki. Sa iba, maliit. Pero sa estudyante na katulad ko, malaki na yan. Kasi kung tutuusin, pambaon ko na yan ng 1 linggo eh. Ang kitaan sa front row, hindi naman 1 buwan eh. Yung mga check-in na yan, linggo-linggo siya. So, ibig sabihin, kung ubusin ko man yung 1,350 ko this week, next week ulit, meron naman akong 450 eh. Next week, meron ulit ako. Next week, meron ulit ako. Yun po yung maganda sa front row. So, don't worry, ipapaliwanag namin mamaya kung paano namin kinikita yan. Pero ang maganda dito, habang tumatagal, eventually, diba? Yun kasi yung kinagandahan sa business. Habang tumatagal ka dito, yung income mo, lumalaki din ang lumalaki. Dumadating sa point, kumikita ako 1 linggo, 2,250. Na kahit ubusin ko yan, okay lang kasi next week meron akong 2,700. Next week may 3,750 ako. Next week may 3,500 na naman. Diba? Hindi mo pa ubos, next week meron na naman. Ikaw na lang magsusawa eh. Diba? Dumating sa point, kumikita ako 6,400, 5,400, 6,900, 7,000, 8,000. Dumating din sa point, 1 linggo kumikita ako almost 10,000 1 linggo. Bakit ko siya pinapakita sa inyo? Not to brag, but to inspire you. Kasi to be honest, maliit yan kung ikaw compare sa iba. Pero para sa akin, malaking tulong yan eh. Kasi naisip ko, pambaon ko na yan eh. Sobra pa.
Hindi ko na kailangan humingi sa father ko. 'Di ba? Pangalawa, sabi ko sa sarili ko, kahit papaano makakapagbigay din ako sa parents ko ng pambayad ng bills. Dati naalala ko, alam niyo, sabi ko lang sa nag-invite sa akin kay Ma'am Cindy, Ma'am, kahit 5,000 nga lang ako, isang linggo sa front row, masaya na ako eh. Alam niyo kung bakit? Kung titignan mo yung isang buwan, meron tayong 4 weeks. So, ibig sabihin, kung ikaw, kumikita ka sa front row ng 5,000 isang linggo, magkano yun isang buwan? 20,000. So, kung titignan mo siya, sa normal na empleyado, magkano minimum? 15,000. Ikaw, part-time ka, hawak mo yung oras mo, sa loob ng isang buwan, kaya mong kumita ng 20,000. Samantalang sa labas, yung 15,000 na yon na minimum na pinapasahod, ilang hours nilang pinagtatrabuhan? 8 hours. Tama? Pagod, puyat, everyday, minsan ang day off lang, 1, 2 beses. Dito kahit papano kumikita ka, nahawak mo yung oras mo. 'Di ba? So yun yung maganda. And tuloy-tuloy, 'di ba? So ang nangyari po sa akin, bago po ako makagraduate, pakita ko po sa inyo yung income ko. Month of March, first week ko kumita ko ng 7,850. Actually, ang gusto ko sa inyo dito ipakita, hindi po yung amount. Tignan nyo po yung petsa. Kasi kung makikita nyo dito, March 8, 7,850. Tanong, malaki maliit? Malaki. Pero ang maganda dyan, next week ulit, bilang ka lang ulit ng 7 days, March 15, kumita ako ng 3,600. Pwede na? Ayun ma'am, bakit ganun medyo lumiit? Actually, normal yan sa business. Lumiliit, lumalaki. Pero para sa akin, malaki pa din eh. Kasi kung titignan mo siya in a good way, sabi ko, everything happens for a reason. Kasi naisip ko, what if trabaho yung ginagawa ko? Kasi yung 3,600 na yan, bakit siya lumiit? Busy ako eh. Nag-aaral ako eh. May mga performance tasks, may mga exam, may ginagawa ako. Pero still, kahit na busy ako, meron akong 3,600. Paano kung sa trabaho ako natanggap? Baka mabusy ako ng 7 araw. Tanong, may sahod? Wala. Baka wala. Kasi bakit? No work, no pay. Pero kung 7 days akong absent, sa tingin niyo ba may trabaho akong babalikan? Hindi. Wala. Diba? Pero ang maganda dito, pwede naman akong bumawi kasi another 7 days, meron na naman ulit ako, another 7,400. Diba? Sa loob ng 3 linggo na yan, kumita po ako, month of March, 18,000. Pero actually, hindi yung amount. Sabi ko nga hindi yung amount. Kasi normal naman talaga pag nagne-negosyo ka, o talagang nag-e-effort ka, kita ka talaga ng pera. Pero ang nakakabalo kasi dyan, yung edad ko, meron akong isang na-realize dyan, sabi ko, mas matanda na sa edad ko yung income ko. Kasi ulitin ko lang ulit, nagsimula po ako sa front row, I was 17. Magkano ulit ang check ko isang buwan? 18,000. Diyan ko na-realize na ang pagkita ng pera, wala na sa edad, na sa maturity na. Kasi kung tutuusin, madami naman sa labas, mas matanda pa sa akin, pero tambay. 'Di ba? Hindi nakakatulong sa magulang. Yun pa yung galit kapag hindi masarap yung ulam, 'di ba? Pero ang nakaka-proud ngayon sa panahon ngayon yung mga Gen Z din. 'Di ba? Na kahit nag-aaral, bata, nakakatulong na sa magulang, kumikita na. 'Di ba? Nauuso nga ngayon 17, 16, may 16 ba? Pero karamihan ganun 18, 19 CEO na daw. 'Di ba? May mga brand na, 'di ba? So actually totoo pong nangyayari sa panahon ngayon yun. 'Di ba? Lalo na kung madiskarte ka. Tsaka kayo din, palakpakan mo yung sarili mo. 'Di ba? Kasi the fact na pumunta ka dito, meaning to say, ang nasa utak mo ngayon, kumita din ng pere. Tama. Pero syempre, tuloy lang natin. Month of April, first week ko kumita ko ng 5,950. Ito, hell week ko to. Kasi last 3 weeks na to ng pasok namin. Syempre, kapag graduate ka, may mga finals pa yan, may mga clearance pa yan, imagine busy. Pero at least, meron pa ding income. March 5, bilang ko ulit ng another 7 days, April 12, meron akong 2,800. Kahit maliit, okay lang, importante, meron pa ding kita. Another 7 days ulit, medyo bawi tayo. April 19, kumita ako ng 4,800. So ngayon, meron siyang butal kasi may tax. Pero that week, actually nakagraduate na ako nung panahon na yan, proud front row ako. Tapos, that time naman, dyan ako nag-decide na since bakasyon naman, what if kaya mag full-time ako for 2 months lang? Yun lang, sabi ko for 2 months. Kasi naisip ko, part-time pa nga lang ako, kumikita na ako ng maganda, what more pa kaya kapag nag-full-time ako? Diba? So sabi ko, wala naman akong gagawin sa bahay. Kasi ako yung tipo ng tao din na ayaw ko nasa bahay lang. Kasi lahat ng utos, iuutos sa'yo eh. Diba? Maghugas ng pinggan, magwalis, magpatain ng aso. So mas gusto ko nasa labas ako, rumarakit ako, matulungan ko lang yung magulang ko. Diba? So that time, nag-decide ako mag-full-time. Kaya first week income ko as full-time po, kumita po ako 25,000 isang linggo. Diba? Kaya kapag tinotal mo siya, sa loob po ng isang buwan, kumita po ako almost 40,000. Diba? Ayan, balik natin. Yan, may video encashment tayo dyan. Ayan yon sa video, parang ayaw nyo na mag-play. Ayan, so yan yung na-experience ko sa loob ng isang buwan, kumita tayo ng ganyan kalaking pera. Actually, yung kinita ko yung 25,000 na yun, hindi ako makapaniwala. Diba? Pero month of May, tuloy-tuloy lang natin, medyo summary natin, kumita ako 36,000. June and July ko kumita ako ng 56,000. Hanggang dumadating din sa point kahit papaano yung mga small goals ko, 'di ba? MacBook, iPad, nabibili na natin. Pero actually, hindi yung material na bagay talaga yung gusto kong ipakita sa inyo diyan. Ano 'yon, yung savings account ko. Kasi ako po kasi nung time na kumikita na po ako, hindi ko 'to makakalimutan. Sinabi
sinabi sa akin ng tatay ko, it's not how much you earn, it's how much you save. Kasi kung ako po, malalaman niyo po yung background ko, baka mas may kaya ka pa sa akin. Kami po kasi galing po kami sa hirap. Ang tatay ko, nagpapadyak lang. Yung nanay ko naman, factory worker, hindi pa siya regular. So, ang nagiging ending, nung kumikita na po ako ng pera, nag-remind lang yung father ko sa akin. Kasi totoo naman talaga eh. Pag kumita ka na ng pera at galing ka sa hirap, promise, hindi mo naman nagugustuhin balikan yung dati mong buhay eh. Yun po yung na-experience ko. Kaya ako, kahit kumikita ako ng pera, nagtatabi pa din ako. Kasi alam ko yung feeling na masagad eh. Alam ko yung feeling na magutom. Alam ko yung feeling na bago ako magkaroon, naranasan ko din po yung hirap ng buhay sa batang edad. Diba? So yun po yung na-experience ko. Kasi ang masakit na part ngayon sa mga kabataan, di ba minsan nagagalit tayo kapag hindi natin nakukuha yung gusto natin. Sample, kapag may pera yung tao, minsan mas iniisip natin na unahin yung luho. Pero paano kung inuna mo yung negosyo? Hindi lang naman isang cellphone mabibili mo, mas marami pa. Minsan kasi sa buhay, kailangan mo maging practical. Bakit marami sa labas nagtatrabaho naman pero bakit hindi umaasenso? Kasi yung kinikita nila, pagdating ng sahod nila, ini-Starbucks na nila. Tama? Pag dumating yung 13-month pay nila, ibis na palaguin nila, bumibili sila appliances. Diba? Minsan nga pag dumating yung birthday, para lang masabing grande yung birthday, mangungutang pa yan ng malaki, ending mababaon sa utang. Diba? Kumbaga minsan, hindi natin nagagamit ng maayos yung pera. Kami nga wala kaming pera pero na-handle namin ng maayos. Di ba? Kasi alam namin kung gaano kahirap kumita ng pera. Actually, yun po yung story ko. Kasi bago po ako may batch sa frontal, the reason why kung bakit naghanap ako ng pag-aakitaan, kasi hindi na po ako kayang paaralin ng tatay ko hanggang college. So masakit sa part ko na tumigil sa pag-aaral kasi yun po yung pangarap ng parents ko eh. Pero ang galing lang ni God. Kasi ito po, share ko lang din sa inyo. Ayan, share ko lang. Ako, bago po kasi mag-pandemic, kahit pa paano na-experience ko na din makapag-travel, mabili yung mga bagay na gusto ko, makain din yung mga pagkain na hindi ko nakakain dati, mapuntahan yung mga lugar na hindi ko napupuntahan dati. Kasi dati, ang napupuntahan ko lang po, junk shop. Bakit junk shop? Ulitin ko lang ulit. Ang tatay ko po nagpe-pedicab. So ngayon, ito po yung story ng buhay ko before. Bakit naranasan ko yung hirap? Kasi yung tatay ko nagpapadyak lang eh. Hindi naman all the time may pasahero. So ngayon, ang ending, ang ginagawa namin ng father ko, ako pag uwi ng galing school, susundiin niya ako. Ang gagawin namin, yung tatay ko, siya po yung tagapadyak. Ako po, tagapulot po ako ng kalakal. So nangangalakal po ako. Imagine, ang sakit sa part ko kasi lumaki po ako, wala akong kaibigan. Bakit? Lumaki po ako, nabubuli ako eh. Kada pumapasok ako sa school, nilalayuan ako ng mga friends ko, ng mga schoolmate ko. Kasi bakit? Pag nangangalakal ka, umiikot kasi iba't ibang lugar, tama? Ngayon, nakikita nila ako. Ay, si Karen, basurera yan. Ay, si Karen, mabaho yan. So lumalayo. Pag pumapasok ko sa school, sa classroom, lahat sila nakaganon. Alam niyo yung ganon, di ba? Yung parang mabaho ka. Lahat ng tao nilalayuan ako. Pero alam niyo ba, tiniis ko yun? Bakit? Kasi yung mindset ko, okay lang na mabully ako as long as natutulungan ko yung magulang ko. Ang masakit lang sa part, grabe din yung pinaghirapan ko ha. Grabe din yung mga masasakit na salita na narinig ko nung bata ako. Pero, wala, okay lang sa akin kasi ang mindset ko, as long as nakakatulong ako sa magulang ko, wala kaming ginagawang masama. Marangal yung ginagawa namin, mas okay yun. Mas importante yun. Diba? Pero ang masakit nga lang, buong isang araw man kami mga lakal, hindi kami nakaka 100 eh. Kasi magkano lang ba ang 1 kilo ng plastic? Dati 8, di ko lang alam ngayon. Diba? Imagine, naka 10 kilo lang kami, 80 pesos lang eh. Sa tingin mo, worth it ng oras ng pambubuli sa akin? Hindi. Pero imagine, natiis ko yun. Diba? Kaya sabi ko, nung nakita ko yung front row, sabi ko, mahirapan man ako dito, okay lang. Kasi dito, hindi na barya kikitain ko eh. Hindi na 80 pesos, dito libo-libo na. So yun yung story ko. Pero bakit nasabi ko kanina ang galing lang ni God? Kasi imagine, nung bata ako, hindi ko naranasan yung sarap. Pero nung tumungtong ako ng 18, naranasan ko na yung mga bagay na hindi ko naranasan dati. I can say, nagdibo ako, nag-legal age ako, kahit paano naging independent na ako. Na kahit 1 piso, hindi ko na hiningi sa parents ko. Diba? So ito yung nangyari sa akin, tuloy-tuloy ako nag-full-time. Diba? Kasi minsan, gano'n naman talaga ang kultura natin as Pilipino. Kung sino kumikita ng malaki, yun yung nagiging breadwinner. So ako yung bunso sa pamilya, in-embrace ko na siya, ako yung naging breadwinner ng family. Pero ang nakakatawa, kahit paano, naging worth it naman. Kasi imagine, sa front row, nung nag-full-time ako, nag-25,000 ako isang linggo, nag-100K po ako isang buwan. Diba? So nakakatuwa kasi yun yung hindi ko ma-imagine dati. Sabi ko, sa katulad ko, paano kami aasenso? Diba ang hirap kapag galing ka sa hirap? Ang hirap isipin kung paano ka aangat. Yun yung naisip ko. Kaya for me yung fronto, naging stepping stone siya. And ito, magiging transparent ako sa inyo. Gusto ko lang ipakita. Kasi minsan, may mga na-encounter tayo negative sa labas. Paanong negative? Alam mo yung thinking, baka nga narinig mo na to eh. Maganda naman sana yung front row. Kaso baka sa umpisa lang kami kumita. Baka nga mamaya yun yung iniisip mo. Ito, share ko lang sa inyo. I started front row 2018. Ito yung sample payout ko, Ardalis Karanji. Ito po kasing maganda sa front row. Bago mo ma-receive yung pinaka-check mo, mamamonitor mo siya sa cellphone mo. So ngayon, tignan natin kung totoong every 7 days yung income. Kung makikita nyo yung payout ko dyan, 2018, October 30 to November 5. Ibig sabihin, every 7 days yung release ng check namin. Kasi kung bibilangin mo yan, October 30, 31, November 1, 2, 3, 4, 5, November 5, 7 days.
Kung titignan mo siya, ang amount ng cheque ko, 23,500. Ang product GC ko, 6,000. Kaya sa 7 araw, kumikita ko almost 30,000. Tanong, malaki maliit? Sobrang laki. Pero alam nyo ba, hindi yung amount yung gusto kong emphasize dyan, yung binilang ko na ilang araw. Kasi walang plastikan, sa totoo lang po yung 30,000 na yan, kikitain mo pa din naman kahit hindi ka mag-front row eh. Tama, mali? Oo, try mo magtrabaho. Tama, 2 months na sahod mo yan eh. Tama, ngayon kinita mo yung 30,000, kinita mo pa din. Pero ang proud ako dyan, hindi ko siya kinita ng 2 months, kinita ko siya 7 araw. Kasi naniniwala ako, mas importante yung oras ko kaysa sa pera. Tama, yung pwede mong kitain ng 2 months, pwede mong kitain 1 linggo lang. Tama, so yun yung maganda na na-experience ko sa front row. And dumating po yung pandemic. Actually, mas naging proud ako sa sarili ko na buti na lang, nagdesisyon ako na mag-join sa front row. Kasi sa totoo lang, wala naman sa atin nakakaalam nung 2020 magkakaroon ng COVID eh. Hindi naman natin, wala naman tayong idea na magkakaroon ng hard lockdown, di ba? Pero that time po, na-realize ko, sobrang ganda lang nangyari din sa akin kahit papano. Kasi pandemic yun eh. Kumbaga, ito po yung naging na-realize ko. Sobrang thankful ako or grateful ako na bago pa siya mangyari, nag-join ako sa front row. Bakit po? Kasi nung time na pandemic, tanging front row lang po yung nagsalba sa amin. Sabi ko nga ay kung hindi siguro ako front row, hindi ko alam kung paano kami kikita ng pera. Kasi bakit? Nung panahon ng pandemic, ano nangyari? Hard lockdown. Ang tao, kahit may trabaho, walang kita. Bakit? No work, no pay. Tama, 3 months po tayo, expectation natin, 1 month lang na magla-lockdown. Kaso, ano nangyari? Na-extend. Hanggang sa na-extend. Kaya doon natin na-realize na sobrang importante dapat may extra bucket of income ka. Tama? Kasi dati naalala ko walang plastikan. Dati, ang mga online selling, mga nag-online seller minamaliit. Ay, nag-online selling ka lang. Pero, aminin natin sa hindi, panahon ng pandemic, kung sino yung nagbebenta online, kung sino yung nagnegosyo online, yun pa yung yumaman. Yun yung kumita ng malaki. And ang maganda sa front row, nag-innovate tayo. Mag-office ka man or mag-online ka, pwede mo na siyang gawin. Diba? Kaya blessing in disguise sa akin yung front row. Kasi kahit nasa bahay lang kami niyan, kumikita pa din kami. Diba? So hard lockdown to. First month, March siya, 2020 still. Lockdown, pero kumita pa din tayo almost 20 mil. And, nagiging transparent po ako sa inyo ha. Imagine, nagta-30 mil na ako 1 linggo, pero bumaba ako 1 buwan. Magkano yan? 19,000, pero not bad. Ang importante, hindi tayo nawalan ng income. Kasi nung panahon ng pandemic, alam naman natin, yung iba nga nawalan ng trabaho, tinanggal eh. Tama, yung iba wala, matagal na bakante. Yung iba hindi alam kung saan nahanap ng pagkakakitaan. 'Di ba? So next month natin ulit, March, April, month of April and month of May. Pagsamahin natin yung 2 months, still kumita ako 62,000. Yan yung time na nauso yung malakas. Yan yung time na nauso yung pandemic, ay yung TikTok, 'di ba? Ay hindi ako sumasayaw. Sabi ko, ano ko na lang, content ko na lang. Doon ako paunti-unti na nagagawa natin yung business kahit nasa bahay tayo. 'Di ba? Yung June natin kumita ako 28,000, July ko 56,000, 'di ba? August ko 80,000, medyo bumabalik na tayo ulit, 'di ba? So month of September natin, kumita pa din tayo 76,000. 'Di ba? So alam niyo masarap diyan, nasa bahay lang ako. Hindi ako namamasahe, hindi ako gumagastos kumakain sa labas. Babangon lang ako, ang nakaayos lang sa akin yung taas, yung baba ko, nakapadyama pa ako. Di ba? Kasi di ba yun yung ginagawa natin ng pandemic, pero meron akong 76,000 sa loob ng bahay. Diba? So yun yung maganda. And after pandemic, yun na ulit. Siyempre, na-miss natin lumabas. Pero hindi ko na po ipapakita sa inyo yung income ko right now. Pero I can say, sa 5 years na nangyari sa akin sa front row, right now, isa po tayo sa consistent top 1 ng front row. Diba? Kasi kung titignan mo siya, kung isasama rin natin, sobrang daming kumita ng million sa gantong klaseng business. Iba't ibang background. Milyon, libo-libo na po ang kumikita dito. Pero sino ako na simpleng estudyante lang, na laki sa hirap, pero kumikita tayo, nagtatop 1 pa tayo. Dati naalala ko, putik na yan, nagtatop 1 lang ako sa school. Diba? Pero ang sarap pala mag-top 1 sa front row kasi ang katumbas nun, kumikita ka ng malaking pera. Diba? Pero ang nakaka-proud dito, ayan, yan yung inawardan ako. Pero di na natin siguro play, ito po yung deepest why. Siyempre alam ko, ikaw, bakit nag-aaral ka ngayon? May pamilya ka eh. Bakit nagtatrabaho ka, may binubuhay ka? Tama? Bakit? Di ko din alam kung anong ginagawa ng tambay. Pero for sure, may pangarap naman tayo, di ba? Pero lahat tayo, may purpose tayo sa mundo na to. Ako, actually, ang goal ko lang sa buhay ko, makabawi sa magulang ko. Bakit? Kasi yung parents ko, matagal na po silang nahihirapan. Ako, bata pa, di ba nabanggit ko kanina yung edad ko, 17. Pero alam nyo ba, ang tumatakbo sa isip ko, ako bata pa. Pero yung magulang ko kasi matanda na sila eh. Ako, kaya ko pang gawin lahat ng gusto ko, pero yung magulang ko hindi na. That's why sila po yung deepest why ko. Nandito yung background nila, tatay ko nagsa-sidecar lang, mother ko naman factory worker siya. Pero alam nyo ba, sa lahat ng achievement ko sa front row, dyan po ako proud. Kasi kung titignan nyo po yung picture na yan, yung dulo, yung picture ng tatay ko, di ba hawak niya diploma ko tsaka diploma ni ate. Kasi ako, makakarelate dito yung mga parents, tsaka yung mga anak.
Kasi sa totoo lang po, yung magulang ko kasi, pipi ang mga yan. Pero nagsasalita yan ha, pipi in a way na pagod na, baon sa utang, nahihirapan na, pero hindi lang sila nagsasalita. Eh ako as anak, hindi ako bulag eh. Nakikita ko yung magulang ko nahihirapan na sila. That's why, sa batang edad ko gusto ko makatulong. So yun po yung story ng buhay ko, na sila po yung reason, kasi yung picture na yan, tatlong pangarap po namin yung natupad dyan. Una, pangarap ko makagraduate. Hawak na ng tatay ko yung diploma ko. Pangalawa, yung kapatid ko, natulungan ko siya makagraduate din ng college. Bakit? Kumbaga sa amin kasi mahalaga yung makapagtapos ng pag-aaral. Kasi nung bata pa lang po kami, ang tanging bukang bibig lang ng father ko sa amin, na hindi tayo mayaman. Ang tanging may papamana lang namin sa inyo, makapagtapos kayo ng pag-aaral. That's why ayoko mag-stop nung una. Kasi bakit yun yung pangarap ng magulang ko eh. Tama? So dalawang pangarap yung natupad, pero yung pangatlo, ito po yung pangarap ko naman. Ano yon? Yung tatay ko, mapagraduate ko din siya. Kaya yan, yung picture niya, nakatoga siya dyan. Pero hindi po siya nakagraduate sa school. Pinagraduate ko po siya sa pagpapadyak. Kasi yan yung araw na sinabi ko sa tatay ko pa, ito na yung huling araw na magpapadyak ka. Front row na ako, may ipon ako, tutulungan ko kayo, si ate graduate na din, kami naman yung babawi sa inyo. Kasi hindi kaya ng konsensya ko hanggang pagtanda, ang gagawin lang ng magulang ko, magtrabaho ng magtrabaho ng magtrabaho ng matrabaho. Kasi aminin natin sa hindi, marami sa kabataan ngayon, ang mindset, YOLO. You only live once. Pero kung iisipin mo, yung magulang mo din naman, YOLO din naman sila eh. Mabubuhay lang din sila isang beses. Pero you make sure mo, bago sila mawala, nakabawi ka na ba? Minsan kasi, marirealize lang natin yan kapag wala na sila. Kaya sa akin, sinusulit ko lang. Kaya ako po, ito yung mga achievement natin. So actually, sobrang late lang, pero proud po ako dyan. Kasi at the age of 19 years old, nabili ko po yung first property namin. Tagat-tagatan po ako. Kung alam niyo yung tagat-tagatan, kaya siya tagat-tagatan, dati po siyang dagat. Okay? Extension po ng Manila Bay. So ngayon, na nangyari, panahon ata ni Erap o ni Gloria, ginawa siyang lupa para yung mga squammy. Doon tumira. So isa po kami doon. Pero makikita niyo yung picture na to, ang likod niyan, plywood. Kasi ang bahay lang namin, kahoy lang. Kaya ang sarap sa feeling, nung panahon ng pandemic, doon pa kami nakalipat sa mas maayos na bahay. Actually, di pa nga siya ganun kaganda, pero ang masarap, sariling lupa na namin. Kasi yung nanay ko, taga Zamboanga talaga. Nanay ko naman, taga Bicol. So ngayon, kaya lang kami nasa Manila kasi dito sila naglandian. Dito kami nabuo, okay? So ngayon, nakaka-proud kasi hindi na ako humihingi, ako pa yung nagbibigay. Tama? So tuloy-tuloy na yan. Actually, yan din, kumita tayo, nagkaroon tayo ng mga negosyo. Financial literacy, kasi ako, I can say, nabibili ko, nagagawa ko yung mga bagay na gusto ko, pero minimake sure ko kung ano yung nararanasan ko, pinaparanas ko din sa magulang ko. Diba? Pinag-e-enjoy ko din sila, yung mga gusto din nila, nabibili na namin. Diba? And syempre, isa na din tayo sa kumita ng million sa front row. Diba? And marami pa tayong achievement na hindi ko pa nalagay dito, pero actually, sobrang liit lang yan. Sa totoo lang po, hindi lang po ako yung kumita ng maganda dito sa business na to, sobrang dami. At ang good news natin, meron pa po kayong mamimit na mas matindi pa po sa akin. Kung ako, babae ako, okay lang ba? Makamit naman kayo na lalaking milyonaryo. Diba? Kasi ito, mas nakaka-inspire to. Sobrang tindi to. Kasi bakit ito tambay lang? Pero still, kumita ng milyon. Kaya dito mo talaga marirealize, wala sa background eh. Nasa diskarte talaga ng tao. Sa willingness mo na makatulong sa magulang mo. Diba? Kaya sa akin guys, okay lang ba? Kung ako pinakinggan ninyo, mas pakinggan nyo siya. Kasi baka mamaya, kung ano yung nangyari sa kanya, baka makatulong din po sa inyo. Okay? So guys, palakpakan natin ng sobrang lakas na may kasamang hiyawan. Diba? Sobrang idol namin ito. Isa po ito sa top Millers Club po ng front row. Diba? So hindi ko na po patagalin. Please help me welcome on stage. Palakpakan po natin ng malakas si Sir Joshua Evio. Hello. Good morning guys, good morning. Guys, before ako mag-start, palapakan naman natin si Ma'am Karen. Parang yung iba malungkot. Oh, pero ngayon, ano tayo? Okay na ba? Ngiti tayo, ngiti. Yan. Para makita namin yung sino yung mga magaganda at gwapo ngayong araw na to. No? So, by the way, pakilala muna ako. Maganda lalaki po ako sa inyong harapan. Ba't parang natatawa kayo? So, yan actually, kwento ko lang. Ako naman, magkikwento ako ng story ng buhay ko. Ayun, I think, na-inspired kayo sa kwento ng buhay ni Ma'am Karen. Tama ba? So, yun, actually, my name is Joshua Evio. Ayun nga, nasabi nga ni Ma'am Karen, tambay po ako nung na-invite dito sa negosyo. So, ito po yung tsura ko nung, yan. Ito ba? Hindi po ako to, ha? Hello, ito po ako. Yan. Mukha po ba ang tambay? Oo, halata naman. Mukha manginginom eh, no? So, yan, kwento ko lang sa inyo yung short story ng buhay ko. Guys, I'm from broken family. Sino rito yung broken family? Yung hindi kumpleto, or nawala yung parents nila, or sumakabilang bahay. Meron ba?
Meron. So ako guys, galing po ako sa broken family. So wala na po akong tatay. Hindi po ako sumakabilang buhay. Sumakabilang bahay po yung tatay ko. So nag-expand po ng pamilya. Okay? So ako guys, in the age of 16, nagtatrabaho na po ako. So ang ano ko po, graduate lang po ako ng high school. Meron po ba rito graduate lang ng high school? Meron? So yung iba college, tama ba? Kung nag-aaral ka ngayon ng college, napakaswerte mo kasi bakit? At least napag-aaral ka. Ako high school lang po yung kinaya ng magulang ko. Kaya pag graduate ko ng high school, naghanap agad ako ng trabaho eh. Totoo yun, sabi ni Ma'am Karen. Yung pag nag-apply ka, sabihin sa'yo, tatawagan ka na lang. Tama ba? Ako hindi. Sabi ko, ako na lang tatawag sa inyo kasi para malabo eh. Tama? Pero sabi ko nga, that time, naintindihan ko. Kasi bata pa lang ako, sabi ko sa sarili ko, gusto ko na kumita ng pera. In short, mukha po akong pera. Meron po ba rito mukhang pera? Lahat naman siguro mukhang pera. Pero hanap po ako ng hanap ng trabaho, hindi po ako matanggap. Why? Kasi hindi raw po sila tumatanggap ng bata. So kasi that time, 16 lang ako eh. So hanggang sa, alam niyo kung ano yung nahanap kong unang trabaho ko? Isipin mo ha, 16 lang ako. Ang una kong nahanap na trabaho, construction. Isipin niyo to, ang gwapo-gwapo ko. Tama ba? Pero sabi ko nga, sige okay na yan. Pero guys, nung nag-construction ako, hindi po ganun kalaki yung kinikita ko. Kasi bakit? Helper lang po ako that time. So ang kinikita ko is 31 pesos per hour. Isipin mo ha, 31 pesos. Kung ikaw, tatanggapin mo? Pero ako tinanggap ko kasi bakit? No choice ako eh. Tama ba? So kahit magtrabaho ako ng 8 hours, hindi po siya aabot ng 300. Tama ba? Pero sabi ko nga, sige, basta may kitain, basta may pantulong, pambiling bigas, okay na. Hanggang sa, siyempre sa construction, tama ba? Gumagawa kayo ng bahay, kung ano-ano, tama ba? Hanggang sa nagawa yung ginagawa namin, natapos, so wala na naman akong trabaho. Hanap ulit ako. Napunta ako sa kantin. Alam niyo yung kantin? Kainan po yun. Ang malapit niyan, that time, 17 na ako. So ang kinikita, ang trabaho ko doon, ako po yung dishwasher, taga-punas ng lamesa, taga-ihaw. Actually, yung kantin na yun, hindi ko alam kung kantin o restaurant kasi sobrang sarap po ng pagkain. May mga steak, mga Italian food. So sabi ko, parang ang sarap. Pero yung kinikita ko, tanong ko sa sarili ko, masarap po ba? Kasi pumapasok po ako ng 10 a.m. Umuwi ako ng 10 p.m. Isipin mo 12 hours. Pero ang kinikita ko lang, 60 pesos. Malaki? Malaki? Pero may pangako sa akin yung may-ari. Bago lang daw kasi, bagong bukas. Pag lumaki daw, or tumagal, lalaki daw yung sahod ko. Hindi ko na inantay. Umalis na ako. And the same time, after that, naghanap ulit ako. And ito na yung huli. Napunta po ako sa Lazada. Alam niyo yung Lazada? Kalaban ng Shopee. So, yun po. So, ang ano naman po sa akin is pahinante. Kami po yung naghahanap ng mga tao na order ng order, minsan di po marunong magbayad. So kami po yun, kung saan-saan po ako napunta, buong Bulacan, kabisado ko dahil dun eh. Ang sweldo ko naman po is 400 pesos per day. In short, 3 taon na po ako nagtrabaho bago ko makita itong negosyo. And ang masarap niyan, yung nag-start na ako sa negosyo. So in short, nung na-invite ako, tambay ako that time. Wala akong kapera-pera. Kasi wala naman sweldo ang tambay, tama? Walang kinikita. Tama ba? So kaya sabi ko, yung ino-offer sa akin negosyo, ang malupit niyan, yung nag-invite sa akin, maganda. O, di ba? Maganda po yung nag-invite sa akin. Maganda po yung nagyaya sa akin dito. Alam mo malupit? Sabi niya sa akin, may papakilala ako sa'yo. Siyempre, weakness na lalaki, babae, tama ba? Alam mo malupit? Yung nag-invite po sa akin kasi dito, kaya alam ko, ano siya, nagmo-model-model kasi yun. Tita ko po. Oo, tita ko yung nag-invite sa akin. So, kaya, sorry guys nasa lahi po talaga namin pagiging model. So, actually, yung tita ko po is one of the Hall of Famer ng company. So, na-invite po niya ako, sabi niya sa akin that time, nasa bahay lang ako. Siyempre, nasa bahay ako, tamang higa, kain, uwi, labas, gala, tambay, ganun. So sabi niya sa akin, tara, sama ka sa akin, may papakilala ako sa'yo. Alam mo, may pinakilala siya sa akin. That was, I'm 19 years old. So 19 ako that time. So pinakilala niya sa akin, 18 years old. Maganda naman siya, pero hindi pa ako rin napasali. Alam niyo saan ako napasali? Doon sa kinikita niya. Kasi 18 years old, kumikita 10,000 isang linggo. So sabi ko, paano niya nagagawa yun? Anong meron siya na wala ako? Siguro, babae siya, lalaki ako. Kaya, so sabi ko sa sarili ko, why not? Alamin ko. Hanggang sa tinry ko, ginawan ko ng paraan, nag-start po ako dito maliit lang. Nag-start ako dito kumita 2,000, 3,000, hanggang sa inaral ko siya ng inaral, ayan po ako, hanggang sa, nung inaaral ko na siya, kumikita po ako na maganda. Habang inaaral, in short, meron mo ba mga estudyante rito? Meron na?
So habang inaaral ko yung negosyo na to, kumikita ako, sabi ko, ang sarap. Kasi bakit? Saan ka nakita, nag-aaral ka, kumikita ka pa? Eh sa school, pag nag-aaral ka, ikaw pa yung nagbabayad. Tama mali? Eh na maganda niyan, nung nag-start ako, ayan lang po. Ito yung kinikita ko, kumikita ako 12,000, 17,000, sabi ko pwede na. Tanongin kita, 12,000, isang buwan, pwede na? 17,000, pwede na? Alam mo masarap niyan, hindi po siya isang buwan. Isang linggo lang siya. Pero ito yung catch. Ito po yung transition ng income ko. In short, hindi ko na po inisa-isa kasi sobrang dami na yan eh. Tama? So maganda niyan, tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa kumita ako ng 16,000. Ayan, kumita po ako rito 16,000 tsaka 4,000. Meron akong 20,000. Pwede na? Alam mo, hindi yan yung pinakamasarap na part. Sabi, sa ganitong klaseng negosyo, kailangan may ma-invite ka, kailangan may papasali ka. Tama mali? Pero pansinin mo po yung direct referral. May napasali po ba ako? May na-invite ako? Pero may 20,000 ako. Paano yun, sir? Mamaya po namin i-explain sa inyo. Nasa dulo po yun. Okay lang explain namin sa inyo? Pero masarap niyan, tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa kumikita na ako ng 37,500 isang linggo. Alam mo, yung kinita ko yan, tuwang-tuwa ako. Kasi bakit? Magkano po ba yan isang buwan? Compute nyo. That's 150,000 isang buwan. Alam mo, sabi ko that time, sobrang sarap. Kasi sinong kilala mo sa labas kumikita ng 150,000 isang buwan na tambay at construction worker lang dati? Tama? Wala man ako mapakitang diploma pero sabi ko okay na. Kasi bakit? Minsan, kung sino pa yung nakagraduate, minsan mas malaki pa yung kinikita namin dito eh. Tama mali? Pero hindi ako against sa mga estudyante nag-aaral ha. Pangarap yan ang magulang natin. Tama? Pero alam mo, sabi ko, hindi po masama magdagdag. Tama? Kung nag-work ka, dagdagan mo. Kung nag-aaral ka, habang pumapasok ka, kumikita ka. Tama? Kahit 3,000 isang linggo, masarap yan eh. Pero ulitin ko hindi po ako nag-start ganyan na agad Nag-start ako maliit. Pakita ko sa inyo mamaya yung kinikita ko, yung una kong kita. Okay lang? So yan, hanggang sa tinuloy-tuloy ko lang. Ayan, pinakita rin ni Ma'am Karen kanina, di ba? Kumita siya na magkano yun? Yung pandemic, almost 30,000, tama? O, ito naman po yung kinita ko ng pandemic. Kinita ko po siya 2 linggo, may 110,000 ako. Masarap po ba? Masarap? Alam mo yung that time, nasa bahay lang ako, nakahiga, pero may pumapasok pa rin na income. Ganun kaganda yung negosyo. Tama ba? Na-stress ba kayo nung pandemic? Meron, parang na-down kayo kasi walang, Actually, na-down din po ako noon. Na-stress ako noon. Alam niyo kung bakit? Walang food panda, hindi ko maubos. Diba? Hanggang sa nagka-top earner na po ako sa company. Actually, matagal na po ito. Kung mapapansin nyo, 2019 pa yan. I'm from Valenzuela pala. Alam mo, Valenzuela, heavyweights. Alam mo, halata na. Nagka-top 1 po ako. Alam mo, masarap niyan. Minsan yung kasama namin sa negosyo, hindi lang po normal na tao. Mga kilala din kahit papano. Actually, yung top 2, kung familiar kayo sa pangalan, Christian Earl Valenzuela. May familiar ba rito sa pangalan na yan? Wala. Siya po si Curse One. Oo. Hindi nyo kilala si Curse One? Search nyo lang sa YouTube, mamaya ha. So, isa po siya sa mga rapper dito sa Pinas. Malapit niyan, kasama rin po natin sa negosyo. Tama? So, ayan. Actually, sa school, never ko pong naranasan mag-top. Oo, kasi diretsyon ko na po kayo Kasi dati grade ko, 72, 73. Hindi po ako bobo Tamad lang po ako mag-aral. So, magkaiba po. Pero dito, sabi ko, dito yung top earner, sobrang sarap eh. Kasi bakit? Dito, palakihan ng income. Yung income, mapambibili mo. Di ba? Tama? Ako, sabi ko, dito top earner, palakihan. Sabi ko, masarap. Tama? Ito lang yung isa sa mga napatunayan ko sa buhay. Hindi importante kung matalino ka sa school. Hindi importante kung magaling ka. Alam mo para sa akin, ang importante matalino ka sa buhay. Kasi bakit? Naging matalino lang po ako. Kasi sabi ko, negosyo pala yung papasukin ko. Be honest saan ba yung may malaking kita? Sa negosyo, sa trabaho? Sa? Negosyo. Pero bakit hanap mo trabaho? Tama? Kaya ako sabi ko sa sarili ko, mas maganda pala habang bata ako, magnegosyo na ako. Kaya bata pa lang ako, sinimulan ko na Alam mo, masarap niyan. Hanggang sa naging top performer po ako ng namin, ng team. Hindi po yan, magaling sumayaw, kumanta. Baka, galing pala yata sumayaw si sir. Hindi top performer, ibig sabihin nyo, isa sa mga team namin, isa sa mga pinakamalakas na team dito sa negosyo. Na masarap niyan, ayan po yung mga nakasama ko, lahat po kami kumita. Alam mo ko sa akin lang, kung tatanungin mo ko, kasi tambay ako dati. Minsan kailangan mo lang din piliin yung taong sasamahan mo. Kasi dati yung mga kasama ko, siyempre, mga tambay. Anong ginagawa? Inuman, away, kung ano-ano. Sabi ko, ayoko naman dumating sa point habang buhay, ganun ako. Ayoko naman habang buhay, wala akong ginagawa para magbago yung buhay ko. Kasi tandaan mo, kung gusto mo ng pagbabago, kailangan gumawa ka ng bago. Tama mali? Tama ba? Kaya ako, sabi ko sa sarili ko, sila na lang samahan ko. Bakit? Sila yung mga taong may pangarap eh.
Sila yung mga taong gustong magbago yung buhay. Sila yung mga taong gustong makatulong sa pamilya. Kaya sumama ako sa kanila. Alam mo malupit, yung nangyari sa kanila, nangyari din sa akin. Alam mo malupit, pag ikaw sumama ka sa amin, baka mangyari din sa iyo kung ano yung nangyayari sa amin. Tama ba? Na malupit yan, ayan po yung napasali ko, hindi po ganun karami. Ayan po yung mga na-invite ko. Eto, hindi ko nga kakilala to eh. Oo, nakyutan siguro sa akin. Kaya lumamit. Di ba? Ayan, taga Cebu, Cavite, teacher ko nga nung high school, napasali ko eh. Di ba? Ayan. Pero ano mo masarap niyan? Ayan, yung mga kinikita ko, unti-unti ko nababawi. Ang masarap niyan, nakakatulong pa ako sa magulang ko ngayon. Di ba? Nabibili ko pa yung mga bagay na gusto. Sir, baka mamaya kinuha mo lang sa Google yan. Baka mamaya kinuha mo lang sa Facebook yan. Ayan, may palatandaan. May palatandaan po yan, kaya totoong sa akin po yan, di ba? Na masarap niyan. Si First One, guys, ito. Kilala na, kilala? O, kaibigan po namin. In the same time, malupit niyan. Dito, yung mga napapanood mo lang sa TV, napapanood mo lang sa YouTube, minsan nakakasama namin. Di ba? Nagpa-picture sa akin si RC Munoz, si Scott. Di ba? Iba-ibang artista yung nakakasama namin dito. Yan, si Gerald Anderson, Team Yam, mga basketball player. Yan, sila balong. Actually, sobrang dami. Pero masarap niyan, di ko na nilagay lahat kasi baka bukas pa tayo matapos. Minsan nandito sila, palakad-lakad, yan. Ganon. Yan. Na masarap niyan, last September, na-qualified po tayo sa pre-tour. Yan. So, nagbora ako. Yan, no, di ba? Libre po yan. All expense way ng company. Nasa ano po kami, isa mga pinakamagandang hotel sa Boracay. Wala po akong ginastos. Kumbaga, ayan po yung mga libre ng company. Alam mo kaya, sarap lang, kasi itong company na to nagpapalibre ng tour. Di ba? Hanap ka sa labas. Meron naman sila libre team building dyan sa Rizal, Manila. Ito, di ba? Iba't ibang lugar. Alam mo yun, ito po yung first local tour namin sa company. In the same time, hindi lang po ako isa dyan. Sobrang dami namin dyan. Almost 100 plus kami dyan na nilibre ng front row. Ganun po kasarap. Di ba? Maganda yan kung may sounds eh. May sounds yan. Di ba? And tanungin ko kayo, masarap ba? Masarap po ba pag libre? O sobrang sarap? Di ba? Sabi nga nila, mas ma-appreciate mo ang isang bagay kapag libre. Di ba? And masarap niyan, sumali po ako rito in the age of 19. 21 po, nakabili na ako ng sarili kong sasakyan. Actually, normal na kotse lang po siya. Baka sabihin niyo, ay, normal na kotse, marami na kaganyan sa labas. Actually, ang kaya ko lang ipagyabang, pagmayabang sa inyo, hindi po siya hingi, hindi bigay, hindi pamana. Yung kinita ko po, iniipon ko, pinambili ko po ng sasakyan. Ang malapit niyan, meron naman ako kakilala, 21 years old, pero bigay. Tama ba? Ako sabi ko niyan, kahit sa mismong usok niyan, may pangalan ko. Di ba? Masarap niyan. Ganyan po yung nangyari sa buhay ko. And in the age of 24, na-awardan po ako as one of the newest millionaires club po ng front row. Yan. Ang masarap niyan, ilang taon na ako ngayon? Huwag niyo na pong alamin, basta 20 years old na po ako. Ang masarap niyan, hindi na po siya 1 million ngayon. Actually, ang total po niya is 1.8 million. In short, tuloy-tuloy po siya. Diba? And maganda niyan, hindi lang po ako nag-isa. Ito po yung nag-invite sa akin. Ito. Oh, ganda na. Ganda? Oh. Ano po kami, ito magkapatid. Ito, pamangkin po nila. Yan. Ito po, Hall of Famer ng front row. Ibig sabihin, kumita na po ito ng 60 million. Ito po yung isa kong tita, kumita na ng almost 8 million. Ito po ako. In short, nasa pamilya, tatlo na po kami sa pamilya na milyonarya dito sa front row. Alam, malabit niyan, naghihintay nga kami, naghahanap pa kami ng kamag-anak. Baka may kamag-anak kami sa inyo, sama. Di ba? Na maganda niyan, ito po yung sasakyan ng tita ko, hiniram ko lang, ha? Hindi po sa akin yan. Oo. Drive ko, di ba? Sabi ko, pero maong kotse mo, kasi. Ganda, no? So, alam naman natin, pangarap natin magkaroon ng mga ganyang sasakyan. Tama ba? Walang cambio yan, walang cambio. Temo, walang cambio. Di ba? So, maganda niyan. Hindi lang po ako, at the same time, one of my referral, ito naman po, napasali ko, hindi ko kakilala. Talagang, ano siya, ang background niya po is teacher. 3 years na po siya nagtuturo. So in short, ito po professional. Isipin mo, professional, hindi ko kakilala, nagtiwala po sa akin. Ano ba ako? Tambay. Tama ba? Pero nagtiwala siya. Alam mo, sabi niya sa akin noong that time, pinakita ko po kasi sa kanya yung kinikita ko dito. Sabi niya, sir, yung sahod ko ng 3 buwan, ba't kinikita mo lang ng 1 linggo? Sabi niya, sir, gusto ko din yan. Alam mo, naniwala siya sa akin. Alam mo, malapit niyan, ginawa niya yung negosyo, 1 year lang, 1 year lang, 1 taon, nakabili siya ng brand new car niya.
Diba? And alam mo yung pinakamalupit na part? Hindi po ito. May na-invite po siya, classmate niya nung college, ang malupit niyan, teacher din. Yan. Ito naman. Ito mas malupit. 10 months lang nakabili rin ng sasakyan. Dahil sa front row. In short, marami na pong natulungan yung negosyo na to, marami na pong nabago yung buhay, and isa po ako dun. Kaya sabi ko, buti na lang may front row. Alam mo, sabi ko, kung hindi ako na-invite dito, siguro may pamilya na ako. Kasi ganun yung tambay di ba? Trabaho, nagagawa, nag-aasawa, tama? Ganon. So siguro ganun na yung buhay ko. Pero naging thankful ako kasi natagpuan ko yung negosyo na to. Alam mo masarap niyan? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi para sa ito eh. Kasi kung nakita mo, tama ba? Ibig sabihin, para sa ito. Kasi bakit? Everything happens for a reason. Tama ba? Pwede kang tumanggi, pwede kang hindi pumunta. Pero ba't nandito ka? Ba't nakinig ka? Ba't tinignan mo? Kasi bakit? Kasi hindi po tayo yung may dahilan ng mga nangyayari sa buhay natin. Tama ba? Yung nasa taas. Kaya ako talagang, sabi ko, laking pasasalamat ko na pinakita sa akin to ni God. Kasi baka mamaya wala ako dito ngayon sa harapan nyo. Walang gwapo sa harap nyo ngayon. Tama? So kaya yun yung story ko. So actually may susunod pa sa akin, pero ito mas maganda yung story naman niya. Okay? So nagustuhan nyo po ba yung story ko? Yun po yung naging story ko. Gusto niyo po ba mangyari yung nangyari sa Gusto niyo po ba mangyari sa buhay niyo yung nangyari sa akin? Eh di try mo. 'Di ba? Subukan mo. Try mo lang, wala namang mawawala eh. Tama mali? Tama ba? Ako nga eh. Dati naman akong wala. Pero ngayon, ano ba nangyayari sa akin? Nabibili ko na yung mga bagay na gusto ko, katulad ng nangyayari kay Ma'am Karen. Nakakain ko na yung mga bagay na gusto ko. Kasi bakit? Dati dumadaan-daan lang ako sa Jollibee. Nangiingit ako sa mga batang kumakain doon. Pero ngayon, sawa na ako. Muntik ko na maging kamukha si Jollibee. Kaya tinigilan ko na. Di ba? Tama ba? Dati ang pangarap ko lang, makakain sa Jollibee. Ay nang, kumbaga bilang bata, simple lang naman yung pangarap ko sa buhay. Ngayon nabago, lumaki lang. Kasi bakit? Malaki na yung kinikita natin eh. Tama ba? Tama? Kaya sa akin, try nyo lang. Okay? Okay ba yan? So, na-inspired po ba kayo sa story ng buhay ko? Oh, baka maiyak pa ako eh. Pero pakita ko pala sa inyo yung yung clearbook ko, yung unang income ko sa front row. Okay lang. Maliit lang. Nag-start lang talaga ako totally maliit. Sobrang liit. Pero sabi ko sa sarili ko, pwede na. Oo, eto. Wala pa naman si Sir Joman. Okay lang, pakita ko? Okay lang. Di ko na kasi nilagay lahat kasi pag nilagay ko lahat, Hello. Ito yung income ko. Ito yung unang-unang income ko sa front row. Ayan. 1,900. Pwede na? Pwede na? Pwede na? Oh, pwede na, no? Pero, after 7 days, pero lapit ka. Nahirapan ako eh. Tignan mo. Tignan mo, sir. Sir, tignan mo. Okay? So, yan. Anong date? 7/12/2018. So, 7/12/2018. So, ilan yon after 7 days? Oh, ilan? 7? 2018. Dito mo, din na. 7/19/2018. 7 days ba? Oo, kasi maaga ko pong naintindihan yung negosyo. Isipin mo 1/9 after a week, meron ako 10,550. After 7 days niyan, 7/19/2018, after 7 days, 7/26/2018, meron akong 3,600. Pwede na? After niyan, ito, wala yan. Rewards lang to, rewards. So after 7 days, meron ulit akong 900 pesos. Lumiit man siya, okay lang. Kasi bakit? Tuloy-tuloy eh. Tama ba? Yun naman yung masarap sa negosyo. Diba? Tuloy-tuloy. Alam mo, tinuloy ko lang. Meron ulit akong 8,300. After 7 days, meron akong 5,600. After 7 days, meron akong 7,400. After 7 days, meron akong 5,850. After 7
days, meron akong, rewards lang to, rewards. Kumbaga parang SM Advantage card. Pag bumibili ka ng products, may nakuha kang bonus. Pwede na, may bonus 2,000. Pangkape, pwede na pangkape? Oo, kahit isang timbak na kape, pwede yan. After 7 days, meron akong 6,950. After 7 days, meron ulit akong 6,950. Ayan, tuloy-tuloy lang siya. Ubusin ko man, meron pa ulit. Kumbaga guys, yung clear book ko, itong ganito ko, 3 po to. 3. Sipin mo tatlo yung ganito ko in short. Lahat po yun, puro income. Ganun po siya kasarap. In short, tuloy-tuloy po yung income. Gusto niyo mo mangyari sa inyo yan? Yung tipong kahit wala ka nang ginagawa, yung hinahabol ka ng 5,000, 10,000. Masarap po ba yun? Oo. Kasi nangyayari na po sa amin. Pero ulitin ko lang, yung pinakita ko po sa inyo, lahat ng po yun nag-start sa 1,900. Hanggang sa hindi ko na mapigilan. Kasi bakit? Sobrang pong dami na naniwala, sobrang dami nagtiwala, sobrang dami na po na ginagawa yung negosyo. After nito, meron pa ulit. Diba? Sa iba't ibang lugar, nakapunta na po ko dahil sa pagpapantro mo. Diba? Alam mo malupit, nakapunta na po ako sa iba't ibang lugar. Sa Mindoro, Pampanga, lahat po yun. CDO, Cagayan de Oro, hindi naman po ako taga ron. Para i-share lang po yung negosyo na to. Ganun po siya kasarap. Tama? And tanungin ko po kayo ngayon, mukha pa po ba akong tambay ngayon? Mukha na akong geng-geng. Tama? Kaya sa akin, yun lang. Okay? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo sa kasunod ko? Kasi itong kasunod ko, guys, isa sa mga nagtitrending ngayon. Oh, ano to, sobrang gwapo. Kung ako gwapo, mas gwapo to. Kasi ano yan mas malaki yung income nito sa akin. Nagigets nyo? Excited na ba kayo marinig yung story niya? Parang pinapaalis nyo na ako agad Parang pinapaalis nyo ako agad So, pero tanungin ko kayo, sino rito yung gustong malaman kung paano ba namin kinikita yung front row? Taas kamay. Yan. Actually, mas mataas yan kung walang amoy. Oh, yan. Alam nyo ba, may kasabihan? Alam nyo ba yung kasabihan? Hindi nyo alam? Pag mas mataas daw yung kamay mo, mas ikaw daw yung una nakakasalo ng mga blessing. Wala? Pero before ako mag-end, okay lang mag-story muna ako sa inyo. Ito yung story. Story to ng mag-ama. Ready na ba kayo? Pamilyar kayo sa mag-ama? Hindi. Ano to? Kwento to na mag-ama. Actually, itong mag-ama na to, mayaman. Sobrang yaman ng mag-ama na to. Kumbaga, nasa kanila na yung bagay o lahat ng bagay na gusto nila sa buhay nila. In short, lahat. Kasi sobrang yaman So, yung bata, sabi ng tatay sa bata, Nak, kasi malapit na siya mag-birthday. Sabi niya, Nak, ano yung pinaka gusto mong regalo sa birthday mo? Alam mo sabi ng bata, Pa, nasa atin na yung lahat. Lahat, kahit ano, nasa atin na. Everything, sabi niya. So, ito yung ika-15 birthday niya. Tapos alam mo sabi niya, ano yung pinaka gusto mo na sasaya ka? Alam mo sabi niya, isang ping-pong ball. Ayun lang yung gusto ko. Isang ping-pong ball. Tapos hanggang sa binigay niya yung ping-pong ball, sabi niya, thanks dad, ako yung pinakamasayang bata ngayong araw na to. After 1 year, nag-birthday ulit siya. Alam mo tanong ulit ng daddy niya, Nak, ano yung gusto mo sa birthday mo? Ano yung pinaka gustong-gusto mo na sasaya ka? Alam mo ano? Sabi niya, Dad, gusto ko ng isang basket ng ping-pong ball. Binigay ng daddy niya. Alam mo, sobrang saya niya. Dad, ako yung pinakamasayang bata sa buong buhay ko. Ito, sabi niya. After niya nag-birthday ulit siya, ito yung ika-17 birthday niya. Nak, anong gusto mo sa birthday mo? Na sasaya ka. Alam mo, sabi niya, Dad, lahat ng bagay na meron tayo nasa atin na. So, ito lang yung hiling ko. Isang trailer ng ping-pong ball. Alam mo, malupit? Tapos, kada check niya ng truck, chinecheck niya yung ping-pong ball, wala na ron. Nagtataka yung tatay. Sabi niya, saan niya dinadala yung ping-pong ball? Hanggang sa dumating yung time na na-hospital yung bata. Na-hospital yung bata, yung anak niya. Tapos, yung time na yon, birthday din niya. Tapos tinanong niya, Nak, anong gusto mo sa birthday mo? Sabi niya, Dad, gusto ko ng,
1,000,000 ping-pong ball. Alam mo malupit na part? Namatay yung bata kasi nasa hospital eh. Namatay. Pero bago mamatay, tinanong niya muna yung bata. Sabi niya, "Nak, saan mo ba dinadala yung ping-pong ball?" Kasi hindi niya alam eh. Nawawala. Hanggang sa sasabihin na ng bata, kaso namatay. End of story. Anong moral lesson ng kwento? Hindi. Alam niyo kung ano yung kwento ron? Hanggat hindi mo tinatanong or hindi mo inaalam ang isang bagay, hindi mo to malalaman kung paano ginagawa. Ayun po yung moral lesson doon. Okay? So, yan. Tapos na po ako. Pero before I end, so guys, tawagin ko na yung next speaker. Okay lang? So, ready na ba kayo? Sample naman ang palakpak nyo, guys. Na may kasamang sigawan. Pero guys ha, pag ito tinawag ko kasi nagtayuan kayo kanina, okay lang ba tatayo tayong lahat? Kasi guys, one of the Millionaires Club din to, and I think siya na rin magsasabi ng background niya. Di ko na papatagalin guys. Guys, welcome naman natin si Sir Arapil Cabrales. Hello! Hello! Hi! Hello? Hi! Ayan, parang natulala kayo. Hindi ba kayo na-expect nyo? But anyway, first of all, syempre gusto ko muna magpasalamat. You've been here kanina pa. And of course, thank you so much for your patience. Kanina pa kayo nakikinig. And right now, siguro, ang part ko lang din, I'm just gonna tell you my story about front row and how did it change my life. Okay lang ba? And actually, don't worry, I'll be probably the last speaker na din for today. So, it's gonna be okay na for everybody. But of course, siguro simulan natin kwentuhan. Kanina pa naman tayo nagkikwentuhan, ano? So, simulan ko na lang yung kwento ko yan. Simulan natin, Sir DJ Joe. Andiyan na ba? Okay na ba? Okay, sige. Ay, wala lang sa akin yung clicker. Sige, next lang din natin. Pasend ako ng clicker. Nabulsa ata ni Sir Owen. Yan, simulan natin yung story ko. Ito po ako. Bakit bago ko po nakita yung front row? Nakikita niyo ba kung nasan po ako? Yan, nakikita niyo? Hindi. Wag po kayo judgmental. Hindi po ako to, ha? Lahat kayo dito nakatingin eh. Ako po yung nakadilaw, yan. Dati naman po akong may buhok. Nagkataon umalis, so hindi na nakabalik, hindi na nag-message eh, so hindi ko na hinintay. Pero anyway, katulad din na marami, ito rin naman ako, kumaga nakikibaka din ako sa buhay ng mga panahon na yan. Katulad mo lang din. Diba yun nga lang, tayo mga karaniwang mga Pilipino, isang mapa lang ang binigay sa atin ng magulang natin eh, tama ba? Ano yung mapa na yun? Makapag-aral tayo, mag-ipon, makapagtrabaho, makapagnegosyo. Yun nga lang, the problem is, hindi na nakakabot sa pagnenegosyo. Kasi bakit? Malamang wala kang maayos na ipon, malamang hindi ka rin nakapagtrabaho ng maayos, at malamang hindi ka rin nakapagtapos ng maayos. Tama. Yan, the sad story of many Filipinos. But of course ako, I'm very lucky kasi noong mga panahon na to, of course I had a father, of course parents, na gusto talaga akong paaralin. Pinaaral po ako ng mga magulang ko. Father ko po, OFW po siya. Nagsumikap siya, tinanim niya sa puso at isipan ko na sobrang halaga ng pag-aaral. Kaya hindi ko nilokong pag-aaral. Kaya nakapagtapos po ako kaagad. Nakatapos po ako ng kurso ng Electronic Communications Engineering. So engineer po ako by profession. Parang hindi po kayo naniniwala. Okay. Kasi hindi ako mukhang engineer, mukha na kasi akong engineer. Alak na lang kulang, di ba? But kidding aside, ito yung mga panahon, of course, pag ikaw nakapagtapos ka ng magandang kurso, siyempre, magandang trabaho hahanapin mo, tama ba? Pag nakapag-graduate ka ng nasabihin natin medical course, gusto mo sa hospital ka magtrabaho, tama mali? Pag nakagraduate ka ng education, dapat sa eskwelahan ka nagtatrabaho. Pag nakagraduate ka ng banking and finance, dapat saan ka nagtatrabaho? Dapat sa bangko. Tama? Pag nakagraduate ka ng HRM, dapat sa hotel ka nagtatrabaho. Tama? Pag graduate ka ng engineering, dapat sa engineering firm ka nagtatrabaho. Tama mali? Kaya alam nyo ba, katapos ko po makagraduate, isang linggo lang nakahanap kagad ako ng trabaho. Saktong-sakto po sa kurso ko, yung tinapos ko, yung nakuha ko trabaho. Alam nyo, napasa po ako sa mundo po ng call center. Yan, so napadpad po ulit sa mundo na to. Ang daming natatawa sa akin, bakit? Diba, ganyan din po ang reaksyon ng marami kong kaklase, kaibigan, kamag-anak. Anong tanong nila sa akin? Ang lalandi nga sabi sa akin, ano Phil? Ang ganda na naman ang course natin Bakit ka nasa call center? Ang grabe, susi, diba? Alam mo, sinagot ko sila. Sabi ko sa kanila, wala kayong pakialam. Bakit? Alam mo bakit? Hindi ko kasi hinahayaan mga ilang ibang tao sa buhay ko. Sana ikaw din. Kasi tatandaan mo, pag ikaw nangailangan, hindi ka naman sa kanila kukuha. Pag pamilya mo nagkasakit, hindi naman sila magpapagamot, ikaw pa rin eh. Kaya ang punto ko lang, dapat hindi mo hinahayaan ibang tao mga ilang sa desisyon mo, unang sa lahat buhay mo yan eh. Tama ba? Kaya ako, besides, nag-try din naman ako mag-apply bilang isang engineer. At sa kasamaang palad, natanggap po ako bilang isang engineer. Bakit masama yung palad? Di ko tinanggap eh. Kasi try mo ito isipin. Natanggap pa sa trabaho, ang ganda-ganda ng pag-apply mo. Ang pinapasahod sa iyo, ang pangit, 250 per day. Try mo ito isipin. Hindi ko tinatakot yung mga nag-aaral dito because nowadays, if you understand the law of supply and demand, dehado na ang mga nag-aaral ngayon. You know why? Sa dami ng mga naghahanap ng trabaho, paano ka makakasigurado makikita mo yung sa'yo? Kaya yung sabihin na natin, yung fairy tale na sinabi sa atin ng mga magulang natin, masakit ng aminin, hindi na po yung totoo ngayon. Kasi di ba sabi nila, pag nakatapos ka daw, maganda buhay naghahantay sa'yo. Ang totoo, wala naghahantay sa'yo. Hahanapin mo pa.
Ang pinakamasakit, yung mga nauna nakagraduate kesa sa'yo, hindi pa rin nila nakikita yung sa kanila. Diba, 10 years ng graduate, hanggang ngayon, wala pa rin magandang buhay. Baka nandito ngayon eh. Anong point ko? Hindi kita tinatakot. That's what's called reality. Tama? If you won't think twice, if you won't use your senses, yung nakikita mo ngayon at naiisip mo takbo ng buhay ngayon at di ka gagawa ng tamang desisyon, kapatid, tatanda ka, walang mangyari sa buhay mo. And I'm pretty sure wala namang gustong ganun. Tama o tama? Kaya nga ako, to cut the long story short, kahit hindi ko linya call center, pinasok ko na eh. Kasi hindi naman ko linya yan, linya ng telepono yan eh. Tama mali? Di ba? Pero sabi pasakit masabihin, kailangan mong tanggapin lahat eh. Isipin mo, nagtrabaho kami ng maayos. Hindi ako namumura sa bahay. Pero araw-araw ang bumubungad sa akin, mura. Kasi bakit? Mga katangahan nila. Totoo yan. Ano po ako? Dito sa call center po, tech support po ako. Diba? Isipin mo, pinapaayos din sa akin yung printer. Tatawag yan, may mura pa. English eh. Diba? Mumurahin pa ako, tapos tatanungin ko, ano po bang problema? Hindi daw gumagana yung printer. Alam mo, sa troubleshoot ko, siyempre, malalaman-laman ko, hindi lang pala nakasaksak. Putya, hindi talaga gagana yun. Tama? Yan talaga, totoo, common na nangyari sa mga call center. But my point is, diba, I don't deserve na murahin. Kasi sa bahay hindi ako minumura eh. Pero totoo naman talaga, di ba, pag nakapagtrabaho ka, tatanggapin mo lahat ng mga bagay na hindi ka tanggap-tanggap para sa sahod mo. Tama, mag-a-apply ka ng job description, ang job description mo, clerk, pero pinagtitimpla ka ng kape at pinaglilinis ka ng CR. Okay lang sa'yo. Tama o tama? Di ba, kaya ako sabi ko, tsaga-tsaga na. Akala ko nga pag may trabaho ka na, maganda na buhay mo. Yan ang tinabi sa atin eh. Yung nakapagtrabaho ko, nakakahiya man sabihin. Pero totoo yan. Lahat ng orasyon ng pagtitipid, matututunan mo. Sa mga nagtatrabaho dito, totoo ba yon? Yes, totoo yan. Lahat titipirin mo eh. Pagkain, inumin, saya mo. Hindi ka masyado pwede magsaya, wala kang pambayad eh. Diba? Hindi ka rin pwede masyado malungkot. Bakit? Walang pakialam yung bills mo sa nararamdaman mong emosyon. Kahit masama pakiramdam mo, inaapoy ka ng lagdat, kailangan mong pumasok. Kahit bigo ka, masama yung loob mo kasi iniwanan ka ng jowa mo, kailangan mo pa rin pumasok. Tama o tama? Kasi kailangan mo magbayad ng tubig at ilaw. Sa kasamaan palad, alam nyo, 3 taon po ako nagtrabaho sa call center. 3 years! Sa 3 taon po na yun, hindi po ako nakabili ng bagong brief. Parang natatawa po kayo. 3 taon po, paulit-ulit po yung brief ko. Ayun, nandiri si ate. Nilalaban ko naman po. Hindi ko lang nakakapalitan ng bago. Pero isipin mo, yung brief ko, wag mong maliitin ha. Hindi bacon ang brief ko. Yung brief ko, bacon na, binacon ulit. Tapos binacon na naman. Kaya yung brief ko, bacon na bacon. Diba? Kala mo ako lang. Alam mo, sa mga nagtatrabaho rito, kala mo ako lang. Di ba ikaw din naman? Lahat ng pagtitipid gagawin mo. Hindi ka na nga tinatanong sa kalendar yung kinakainan mo eh. Bakit? Pagkapasok mo, hinahain na kagad sa'yo. Ano yung paborito mong ulam? Pagkain, di ba? Kanin, tsaka sabaw. Yan. Para dumulas lang yung kanin sa lalamunan mo, umabot sa sikmura mo, at masurvive mo isang buong araw. Tama o tama? Bakit? Pinipilit mo kasing isinasabuhay yung matandang kasabihan. Anong sabi sa atin ng mga magulang natin? Kapag maiksi ang kumot, matutong. Kamisado nyo pa, magkakasabot yung mga yan eh. Di ba? Sinasabotahin nila yung buhay natin. Pero alam nyo ba, maling kasabihan yun because that saying is actually imparted to us by the Spaniards. Sinabi yun sa atin para hindi na tayo maghangat pa ng mas mataas. Para magtiis lang tayo kung ano kayang ibigay nila sa atin, but you believe me or not, you don't deserve it. Mali yung kasabihan na yun sa kabataan dito, baguhin niyo po yung pananaw na yan sa buhay. Mali yan. You don't deserve to suffer. Sa kakabuloktot mo, tignan mo, buhay mo, baloktot natin. Konti na lang, likod mo, baloktot na yan eh. Tama. Ang tamang kasabihan, kapag maksi ang kumot, kailangan humanap ka ng paraan para makabili ka ng bago. Kasi you don't deserve it. We don't deserve to suffer. There's a lot of suffering going on around the world. Di ba? Dadagdag ka pa. Sabi nga nila, pinakamagandang paraan para tulungan mo yung mga mahihirap sa labas, huwag ka nang dumagdag eh. Tama. Kaya I stayed here for 3 long years, di ba? And I realized, sabi ko, walang mangyayari sa akin dito. Sa mga kabataan dito, it's a good thing. Bakit? If you will want to know anong mangyayari sa'yo sa bagay na pinasok mo, tignan mo na kagad yung gumagawa niyan. Huwag mong lolokohin ang sarili mo. Kasi kung anong nangyayari sa mga taong ginagawa, yung matagal mo nang ginagawa, kapatid, yun din ang mangyayari sa'yo. Masakit mang sabihin, maraming tao nagbubulag-bulagan. Umaasa sila na balang araw, iba yung mangyayari sa kanila, pero parehas lang sila ng ginagawa. Diba? Wag mo natin kakalimutan yung sinabi ni late Henry C. Kilala niyo ba si Henry C? Yan, di ba? Ano sabi ni Henry C? If you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Ibig sabihin, sa Tagalog, kung madalas mong ginagawa mo, yung resulta na nakukuha mo, yun at yun lang din makukuha mo. Anong point ko? Para gumawa ka ng bago, makareceive ka ng bago, kailangan maghanap ka ng bagay na bago. That's why I decided, alam niyo, nag-resign ako sa call center. Kasi nakita ko yung mga tao rito, 10, 15 years na, kahit ikaw sa mga nagtatrabaho rito. I'm pretty sure may kilala ka dyan, matagal na nagtatrabaho, pero wala pa rin magandang buhay. Tama o tama? Ang daming ganyan. Masakit pa sabihin, maraming tao hindi natututo. Pinipikit lang nila mata nila. Kapatid, no. You have the power to decide for your own self. You have the power to correct what's wrong in your life. Kasi lahat tayo may utak at may, di ba may kamay na kaya mag-desisyon at kumilos.
That's why ako nag-decide ako, sabi ko, I don't want to stay here. Baka abutin ako ng pagpapamilya, mas mahirap magdesisyon. Kaya kahit single ako, no, of course, since single naman ako, nag-decide ako mag-resign. Sabi ko, baka naman, pala rin ako sa kursong tinapos ko, hindi naman mawawala yun. Engineer pa rin naman ako. Sabi ko, baka mag-try ako mag-board exam, baka naman mas mataas sa mahanap kong trabaho. Alam mo, sa katalong short, nag-exam po ako. Nag-try po ako mag-board exam, 6 months ako nag-review, nag-take ako mag-board exam. Ayun po, sa awa po ng Diyos, ayun, bumagsak naman po ako. Napakarami nating plano sa buhay, di ba? Parang ikaw, napakarami mong gustong mangyari pero hindi nangyayari. Napakaraming bagay na gusto mong makamit pero hindi napapasayo. Napakaraming tao na gusto mong makasama ngayon pero hindi napapadpad sa lugar nyo. Tama o tama? Anong point ko? Lahat tayo ganyan. Pero hiling ko lang, sa kabila ng pangit na sitwasyon mo ngayon, sa kabila ng pangit na pinagdadaanan mo ngayon, huwag ka sana susuko. Kasi hanggat buhay ka, may makukuha kang bagay na maganda para sa buhay mo. Diba? Huwag mo lang titigilan kumilos. Huwag mo lang titigilan maghanap ng bagay para ayusin ang sitwasyon mo. Kasi sabi ko nga diba, tatandaan natin, yung mga taong walang ginagawa, yun lang naman walang nangyayari. Pero pag ikaw, kapatid, kahit ano pa yung ginagawa, basta dire-diretso kami, pwede mangyari maganda sa'yo. Kaya alam mo ako noon, kahit sabihin natin, nag-fail ako ng board exam, ayoko na bumalik sa call center. Nag-try na ako mag-apply ng trabaho. Apply na ako ng apply. Di ba, alam mo, di ba, try ako na apply. Ang tagal ko na nag-a-apply. Sa tagal ko nag-a-apply, ang tawag na pala doon, pag matagal ka nang walang trabaho, tambay. Tama ba? Dito ba sa bisita natin, may mga tambay? Ay, mabuti naman, at least, di ba? Halos lahat, di ba? May ginagawa. Di ba? May mga sinungaling lang. Tama. To be honest, ako din kung tatanungin mo ako dati, kung tambay ako, hindi kita sasagutin ng tama. Liligaw kita. Kasi bakit? Nakakahiyang sawagin na tambay Nakakahiyang mabagsakan na tambay. Bakit? Ang tingin sa tambay, mababa, maliit. Ang tingin sa tambay, palamunin, salot sa lipunan. Walang kwentang buhay. Tama. Kaya pag tumatanong ako nun, hindi mo ko mapapaamin Ang sagot ko, ano daw ginagawa ko? Sabi ko, I'm a job hunter. Wow. So, see, di ba? Anong ginagawa mo? I'm a job seeker. Para maitago ko lang yung mapakita katotohanan na tambay ako. Kasi totoo, masarap sabihin yun, pero masamang dalhin. Bakit? Masakit sa bulsa at sa dibdib. Pag wala ka kasing laman ng bulsa mo, kadalasan wala ka ring halaga sa mundo na to. Tama o tama? Sa kasamaang palad, during that time, nung walang-wala ako, kapos na kapos, walang nangyari sa akin, that's the perfect time that I was invited sa front row. Doon po ako naimbitahan dito, dyan din. Ganyan din po itsura ko. Napaupo din ako dyan. Alam mo, nung nakaupo ko dyan, ganyan din mukha ko. Nakasimangot. Yan, ilukot mo pa. Yan, lukot na lukot. Alam mo kung bakit? Kasi during that time, I was really lost. I was on the point of my life na masama na yung pakiramdam ko sa buhay ko. You know why? Hindi naman kasi ako nagtamad Nagsumikap nga ako sa buhay. Kapag bigyan mo ako ng trabaho, masipag pa ako sa kalabaw. But my question during that time in my life, sabi ko, bakit walang nangyayari sa buhay ko? Ang pinaka nakakatakot pa sa mga kaedad ko rito, I'm sure baka nasa mid-20s na yung karamihan, diba? Anong nakakatakot? Yung wala nang nangyari sa buhay mo, tumanda ka na, nilingon mo, wala ka nang narating, pinakamasakit pa, titignan mo yung hinaharap mo, wala ka pa rin pupuntahan. Yan ang pinaka nakakatakot na mangyari sa isang tao. Tama? Yung maging walang kwenta yung buhay mo. Tama? Alam nyo, after ko po ng buong presentation, hindi po ko na-invite sa ganitong presentation. Yeah, they showed me front row right away. When they showed me front row, isang bagay yung naiwanan sa akin. Hindi na actually yung mga nandito sa front row, nakita nyo may mga products, kitaan or something. Alam nyo naiwanan sa akin dito, yung matagal mo nang hinihiling sa kanya. Yung matagal mo nang pinagnonobena at pinagdadasal sa kanya. Hindi ho pera. Pero alam mo kung ano, tsansa. Pagkakataon na maitama yung buhay mo. Pagkakataon na magkaroon ka ng direksyon. Kahit hindi mo linya, at least may pupuntahan. Kaysa pagsiksikan mo yung kasarili mo dyan sa linya-linya mo, pero wala kang mahihinatan. Tama, mali. Kaya alam mo, nag-decide ako mag-start ng front row. It was really hard for me to decide kasi maraming kailangan gawin. But end up, I started doing the business. Alam nyo, nung nagsimula po ako sa front row, what I did, inaral ko din po ito. I started learning how to do the business. Alam nyo, when I started doing it, I fell in love with it. Bakit ako na in love? It's not because yung kita or something, because of the community, because of yung mga taong makakasama mo rito. Because, you know what? It's really hard to become successful in life. Tama o tama? Lalo na kung walang naggagabay sa'yo. Alam mo bakit ako na in love sa front row? When I started doing it, I started meeting people na may nangyari sa buhay. I started incorporating myself, o nilalapit ko yung mga sarili ko, sa mga taong umasenso, may narating. Sabi ko, ito yung gusto kong mundo, hatakan pataas. Ito yung gusto kong, di ba, samahan. Bakit? Dito may pupuntahan ka Bakit? Kasi masama man sabihin, pero totoo, sa labas, kamag-anak mo na, mahal mo pa sa buhay, beshi-beshi patawag mo, pagkatalikid mo, sinisiraan ka. Hinahata ka pababa. Tama o tama? Dito ka makakilala ng mga totoong tao, hindi mo ka ano-ano, hindi kayo karelasyon, pero magugulat ka, willing kang tulungan. Willing magsakripisyo para sa'yo, willing kang bigyan ng oras para iangat din ang buhay mo. Alam mo, nagulat ako nung pinasok ko to. I was really shocked because everyone is welcome. Wala akong diskriminasyon. Kahit sino, kahit anong kasarian, pwede rito. Girl, boy, bakla, tomboy, butiki, baboy, pwede. Totoo yan. May ngipin na wala, matanda o bata, pwede. And I was really shocked. You know why? Upon doing the business, I met people who have these abilities. May kapansanan, may kakulangan sa katawan, bulag, pipi, bingi, pero nagagawa tong negosyo na to. Alam niyo, may nakasama kami rito, ngungo. Isipin niyo, ngungo Negosyo ito ng pagsasalita. You need to talk here. But siya, may problema ho siya sa pagsasalita.
But this person, di ba, wala lang yata siya ngayon na nasa Ilocos. But this person, di ba, despite of his condition, hindi lang usang ngongo yung isa niyang binti, walang paa. Ganon kagrabe. Di ba, dalawa yung disability niya. But that, right now, that person is already a millionaire's club po ng front row. Yung tao na yan ngayon, nagmamana yung sarili niya sports car. Grabe, no? May nakasama kami rito, may problema sa pag-iisip, autistic. May sakit na autism. Isipin nyo may sakit na autism, hindi makaintindi ng maayos. Ganun ang pinakita namin sa kanyang front row at nakapagsimula siya, tinulungan namin. Ngayon, yung tao na yun, millionaire's club na rin. Diba? And for me, I'm not even forcing you to believe it. Kasi hindi naman mo kailangan kagad maniwala. Pero kahit hindi ka maniwala, it's okay. Bakit? These people, di ba, totoo po talaga sila. Ito po si Danislav Dichoso. Ito yung ngongo. May kapansanan, walang paa sa kaliwang binti. But right now, he's driving his first car. Ito po si Temyo Pinca Jr. Ito po yung may problema sa pag-iisip. Kung titignan ng marami sa labas, minamaliit, di man pinapansin. At hindi binibigyan ng tsansa, pero ngayon milyonaryo sa front row. When you meet these people, I've seen the eyes of a lot of people here. Ang sasabihin nila, when they see this type of people, may mga disabilities, ang sasabihin nila nakakaawa. Please, wag niyo ho silang kaawaan. You know why? Hindi sila nakakaawa, nakakahanga po sila. Diba? Alam mo kung sinong totoong nakakaawa? Yung katabi mo. Bakit? Kompleto, walang kulang sa katawan, pero sasabihin hindi kaya. Walang diferensya, walang kakulangan, pero sasabihin nila, hindi daw nila magagawa. Kapatid, kung sabi ko sa inyo kanina, wag ho kayong mangmamaliit ng tao, hiling ko lang din, sana wag mo rin maliitin sarili mo. Kasi tatandaan mo, pag nililimitahan mo yung sarili mo, nililimitahan mo rin yung kapasidad niya sa buhay mo, kapatid. Di ba? Kasi naka-level sa belief mo yung kaya niyang gawin. Kung kaya mong paniwalaan sa'yo, kung anong hindi mo kayang paniwalaan, hindi mapupunta sa'yo kasi ikaw nagbibigay niyan sa kanya. Tama. Gusto ko lang sabihin sa'yo, kapatid, kaya mo rin to. Kailangan mo lang magkaroon ng lakas na loob at bukas sa pag-iisip. Kasi yan na lang puhunan natin ngayon, kapatid. Hindi mahalaga kung may pera ka o wala. Ang mahalaga, bukas isipan mo at matapang ka. Kunin yung pangarap mo. Kasi naniniwala ko, sa panahon na gano'n, pag gano'n ang disposisyon, naniniwala ko, may kaya pa rin tayong to pa rin na pangarap sa sarili mo. Nagigets mo ba? And of course, diba, ako nung nagsimula ako sa front row, wala akong background, wala akong alam dito. I started learning it. I attended trainings, nag-start ako kumita, nag-start ako makakilala ng mga tao. Ito po mga yan, mga cheque po, mga kinikita po yun ng mga tao nagtitiwala sa akin. Kaya yung masarap na part, you're not just helping yourself, you're helping other people. Kaya nga sabi ko, ito yung isa sa mga pinakamagandang industriya kung saan ka magiging parte. Bakit? Nakakatulong ka na sa ibang tao, at the same time, natutulungan mo sarili mo. Sarap, diba? Kaya mapapansin mo, sa maraming trabaho sa labas, maraming tao makasarili. Sarili lang nila iniisip nila because that don't give them a chance to help other people. Dito hindi ka aasenso nang wala ka natutulungan. Hindi ka aangat nang wala ka natutulungan umangat. That's the rule. Diba? Walang kumikita ng malaki rito ng mag-isa lang. Alam mo, nag-end up, I started doing the business. Di naman kagad malaki. I started meeting with people na matataas yung pangarap. I started helping them. Ito po, sample ng mga kita ko, diba? Hindi naman ito masyadong malaki, pero masasabi ko, kahit pa paano pwede na. Kasi simula tayo sa maliliit, eventually mapapaganda at mapapaganda po natin yung income. Ano gusto kong iparating sa inyo? Itong bagay po na nasa harap nyo, hindi ho to hula-hula, hindi ho to chamba-chamba, hindi rin ho to magic. May gagawin tayo rito. And I will be honest with you guys. Hindi namin sasabihin sa iyo na, wala kang gagawin, kikita ka rito. That's foolishness. Kalokohan po yun. Diba? Masarap pakinggan, kikita ka, walang gagawa, pero walang mangyayari din naman sa iyo pag pinaniwalaan mo. Tama. Right now, I want to tell you that you need to do something here. May gagawin ka, aaralin mo, sa trabahuhin mo. Kung paano ka nagsisipag sa labas, ilalagay mo lang dito. Ang pagkakaiba lang, yung diferensya ng kita nyo. Kasi yung pwede mo kitain sa labas ng isang taon, pwede mo kitain dito isang buwan. Yung pwede mo kitain sa labas ng isang buwan, pwede mo kitain dito isang araw lang. Pwede po yun. Nakadepende lahat yan sa sipag mo. Nagigets mo. And eventually, pag inagyaman mo talaga yung sarili mo, pinakita mo, darating yung time, kikita ka naman talaga ng malaki. Ito po, sample lang ito ng income. Di naman po ito masyadong malaki. 1 week po ito ng income. 1 week na income natin. Isipin mo, yung ganito kalaking income, ayan, hindi naman siya masyadong malaki. Nasa 52,200. Tapos may kasamang gift certificate. So almost 70,000 isang linggo. Mind you guys, sa work ko dati, bago ka kumita ng ganyang kalaki, you need to work for several years. Matagal. At hindi pa sigurado kung mai-increasean ka. Hindi pa sigurado kung makapapasahod ka ng maganda. Tama? Think about it. Because of course, di ba, before nga, alala ko, nag-OJT kami. Nag-OJT ako before sa PLDT. Di ba yan, maliit na naman ang income. Di ba? Pero eventually, mapapalaki mo. But of course, I ended up earning my first million na rin sa front row. Alam mo yung masarap na part? Isipin mo, I started very, very small, napakaliit lang na bagay, namuhunan ako in everything, but I ended up earning big. Kaya nga para sa akin, this is the wave of the century. Alam nyo, kailangan lang ngayon mas mabukas ang isipan ng maraming tao. Because sabi ko nga, hindi pa ba natin bubuksan ang isipan natin? Tinuruan na nga tayo ng pandemic. Tinuruan na tayo ng pandemya, wag na masyadong choosy. Wag na natin hintayin, dumating pa yung krisis kung kailan ka kikilos. Tama. Ngayong may chance ka, may gagawin ka, bakit di mo pasukin, di mo gawin? Alam mo, maliban po sa pagbabago ng bulsa, hindi lang po bulsa yung nabago sa akin ng front row. Alam mo, syempre, nabago rin yung sarili ko because of course, isa sa mga magagandang products ng front row, yan, ginamit ko po yung products ng front row. So, ayan po yung kinalabasan sa akin. Parang hindi po kayo naniniwala. Pwede niyo po tignan ng live. Ay!
Sabi ni Kuya, gusto ko yon. Tapos gumanyan pa siya, yummy. Anyway, ginamit ko po yung products, sobrang effective yung products. But more than anything else, if you're asking me, pwede nyo bang isandal yung pamilya nyo sa front row? Sandal, reliable, I can say yes. You know why? Because even in the hardest times, nung dumaan po yung pandemic, nung dumating yung pandemic sa atin, alam nyo, hindi ho kami nanghingi ng ayuda. Kami ho nagbibigay ng ayuda ng panahon na yun. Kami nagbibigay ng chance sa maraming tao. Ano gusto ko sabihin sa inyo at patunayan? Yung front row po is a very, very reliable company. Diba? This is a pandemic-proof business. Ang dami nagsasarang kumpanya nung kami po nag-expand. Nagpapalaki, nagpapadami. Diyan nga ho nabuksan ng pandemic, nabuksan yung office natin sa Hong Kong, sa Qatar, diba? Sa Africa. Think about it. If front row is not strong enough, if front row is not serious to stay, why we did those things? Bakit namin ginawa yung mga bagay na yun? And more than anything else, isipin mo, sabi ko nga, hindi ko kami nanghingi ng ayuda, kami pa nagbibigay ng ayuda. Kahit pandemic, kumikita kami na maganda. Pwede na ba yan? Diba? But of course, more than the income, hindi lang ikaw kikita rito. Isipin nyo nung nag-start ako, walang-wala, 30 pesos lang laman ng bulsa ko nun. Ang gusto ko lang, sana, kahit pa paano magkaroon ng tsansa, kumita ng kahit pa paano, pero alam mo, nung nag-front row ko, hindi ka lang pala basta magkikita dito. You can also enjoy life. You can also get the dreams that you're really dreaming of. Isa po ito sa mga lugar na napunta. Hindi naman po masyadong malayo na puntaan ko. Ito po yung mga bansa. Kasi po sa front row, may mga tour incentives tayo. Kung napakinggan niyo po kanina si Ma'am Karen, of course, di ba si Sir Joshua, and of course, ako naman, ito naman po yung nangyari sa akin. Hindi naman po malayo yung mga napuntahan ko. I just went to Singapore, South Korea, Hong Kong, London, South Korea ulit in 2019, Israel, Dubai, tas US. Hindi ko pa nga ito na-update because last year, we already went to Dubai ulit. Then of course, I went to our dream country sa Japan. Nagpunta po kami sa Japan. Diba, nalibre pa kami doon ng napakagandang LV. Diba? But more than that, alam nyo, hindi lang naman po ito. It's all having about the options. Kasi I know, many of us right now, naniniwala tayo sa pangarap natin, matutupad eh. Tama o tama-tama. Pero sana, maliban sa paniniwala mo na matutupad ang pangarap mo, sana maniwala ka rin na may kailangan kang gawin. Sana maniwala ka rin na may kailangan kang subukan, simulan at trabahuhin. Tama o tama-tama? Yung iba kasi naniniwala lang darating eh. Di ba? Kaya para ka nung bata, umaasa ka na darating, di ba? Yung mga tao na sabihin natin mga pangarap po ng magic, walang ganun. Lahat tinatrabaho. Di ba? Sabi nga in this lifetime, di ba? Everything has a price to pay. If you're willing to pay the price, then you're gonna get the price. Yung iba kasi gusto lang ng presyo, pero ayaw, di ba? Ayaw magbayad sa presyo na yun. Tama o tama-tama? Tama, anong point ko? That's life. Life is fair. But more than this, syempre, kaming mga lalaki, marami kaming gustong bilhin. Once you start achieving your dreams, diba, hindi lang naman talaga makapag-travel. Lalo tayo mga lalaki, nakadikit sa mga katawan natin, sa dugo natin yung makina. Tama mali? Gusto natin mga dumaki ng bagay. Gusto natin is either sasakyan o mechanical, Barbie. Tama? So, depende yan sa gusto mo. Ako, sasakyan lang gusto ko. First car ko, ito, Montero Sport. Simple lang naman. Diba? But other than this, second car ko, Montero Sports din. Diba? Ito, simpleng sasakyan lang. I know, hindi siya kapalakpak or something, hindi siya maganda. At least normal na sasakyan. But syempre, once you start achieving your dreams, you gotta start dreaming higher. Tama ba? Dapat gano'n naman kasi talaga. Every living things in this world is bound for growth. Kaya huwag kang titigil mangarap. Kasi pag tumigil ka mangarap, titigil din ang pag-asenso mo sa buhay mo. Tama mali? Diba? Kaya of course, syempre, gusto namin, sasakyan din. Pero syempre, iba naman experience. Yung, di ba, yung mas mabilis, mas maporma. Gusto natin yung tinatawag na sports car. Alam niyo ba yung sports car? Yan. Gusto natin, syempre, sports car, yung red, di ba? Huwag lang yung kalahati. Dapat buo. Tama? Kaya kami yung first na sports car na yung mag-asawa, Camaro RS 2014. Diba? Me and my wife are doing this together. Siya po yung nag-mentor sa akin. Ito po yung first achievement namin together, Camaro RS. But of course, medyo na luma na, papalitan. By the way, kung hindi po nyo familiar sa sasakyan na to, ito po yung lumalabas sa Transformers. Kung nanonood po kayo ng Transformers, ito po si Bumblebee doon. Nakita nyo na ba yun? Yan. Kulay dilaw siya doon, di ba? Sa amin kasi kulay pula. Kaya ang tawag namin Jollibee. So, be happy. Okay. Pero okay, aside, di ba? Medyo na luma na. Pilanta namin mas modelo, 2017 naman na Camaro RS. Alam nyo ba? Anyway, share ko lang ng konti na experience ko rito. Gaano kasarap. I don't know, sana may share ko sa inyo ng maayos. But pagkatapos po ng first Transformer na movie, doon po namin nakuha itong Camaro na to. Alam nyo, nung pinalitan namin siya, nung nag-upgrade kami, hindi pa lumalabas yung Transformer. Alam nyo lang, napakasarap lang isipin. Nanood ka ng sine, try mo ito. Sa Trinoma po ito nangyari. Ewan ko, nakapunta na kayong Trinoma sa may 5th floor doon. Diba? After mo manood ng movie, gandang-ganda ka sa movie. Gandang-ganda ka dun sa talagang action scene, movie, mabilis. Alam mo, pag uwi mo, yun din yung mamanihuhin mong sasakyan. Ano kaya yung pakiramdam nun? Hindi ko pa rin makapaniwala during that time. Eh. Kaya nga, kinikwento ko sa iyo, it's really strange. Bakit? Sino ba naman ako para magkaroon ng ganito? Anak po ako ng OFW. Yung misis ko po, anak po ng magsasaka. Diba? Nurse po siya by profession, but think about it, this is the life that we're living right now. What I'm telling you is, walang limitasyon ng pangarap. Kailangan mangarap ka. Mahirap sa maraming tao. Libre na nga lang mangarap, wala ka pa. Tama mali? Libre na nga lang mag-isip ng bagay para sa sarili mo, para sa buhay mo, hindi mo pa kayang isipin, kaya walang nangyayari. Tama ba? And of course, as we age, diba, as we grow old, we grow up, syempre, we sabihin natin, nagbabago yung taste natin. Kaya right now, of course, biyata na namin yung mga Camaro namin. Ito na lang po yung drive namin ngayon. It's a Maserati Jeepney.
Baka paglabas nyo po mamaya sa baba, may makita kayong Maserati, andyan, sa amin po yun. Yun po yung Maserati namin. But of course, hindi sasakyan lang naman to. Diba? Hindi naman siya masyadong magarbo. Pero kung familiar po kayo sa Ferrari, diba? Yan din po ang gumagawa ng Maserati. Sister company po sila. Diba? And of course, diba? Ito po, twin turbo V6. Kung may mga alam sa sasakyan, kayang pumatay niya ng D8. Diba? Kasi sobrang bilis niya. But anyway, other than the car, syempre, lalo na pa may mga family rito, gusto natin ng maayos matitirahan. Tama ba? And syempre, kami po, isa po ito sa mga napundar namin. Don't get me wrong, baka inisip nyo, I'm quite new bago. No, matagal ko na pong ginagawa yung front row. We've been doing front row more than, a decade. Yung wife ko more than a decade na po namin ginagawa yung front row. Kaya ito na po yung nangyari sa amin. Ibig sabihin, ito po yung future ng lahat ng mga nandito. Kailangan mo lang syempre trabahuin at simulan. Diba? And of course, kami, syempre, gusto po namin, ito po yung first na property na nakuha namin, 2-bedroom na condominium unit. Kasi naniniwala po kami sa kasabihan, yung lumang kasabihan, matandang kasabihan na to eh. Ang sabi nila, kung gusto mong maging safe, mag-condo ka. Tama? Alam niyo ba yung kasabihan? Narinig niyo na ba yun? Hindi. Parang natatawa po yung iba. Ano po bang ibig niyo sabihin? Kasi totoo naman, saan ka ba mas safe? Sa lansangan o sa condo? So kung gusto mong maging safe, mag-condo ka. Huwag na wag mong kakalimutan, ha? Okay. But kidding aside, parang hindi nyo alam na marami. But kidding aside, of course, alam mo, we are inspiring young ones to reach your dreams as the youngest time possible. Bakit? Pag ang bata nakaabot ng pangarap, sigurado maraming matutulungan na tao sa paligid niya. Tama. Once you get your dreams at the earliest time possible, definitely, idadamay mo na yung mahal mo sa buhay. Kami po, ito po yung bahay ng mga magulang namin. Hindi na po masyadong magarbo, pero pwede na. Bahay po ng magulang namin sa Dumalag. Baka may mga Ilonggo po rito. Yung wife ko po kasi Ilongga. Okay, ito po yung bahay namin. Hindi naman po masyadong magarbo yung bahay namin, di ba? Medyo social lang kasi high-tech po ito. Okay, but kidding aside, ito po yung bahay na napatayo ng wife ko para po sa mga magulang niya. Gaano katagal niya po pinagtrabahuhan to? Mabilis lang, 10 years. 10 years of hard work bilang isang nurse, registered midwife, at ang dami niya pang sideline, ito po yung napatayo niya sa mga magulang niya. Walang mali, pero maraming kulang. Tama ba? Hindi ko man nakikwento sa inyo, pero sabi ko nga, high-tech po itong bahay na to. Kung napapansin niyo po yung yero ng bahay, yan, hindi po yung dugtong-dugtong. Kasi may hidden feature po yan. Ang tawag po dyan, detachable na roof. Diba? Pag medyo malakas yung hangin, may unos, may bagyo, napupunta po yan sa kapitbahay. Kaya lahat po ng yero na yan may pangalan. Kasi pag napapadpad sa neighbors, inaangkin po nila. Okay, pero of course, ang pinakamaganda rito, of course, ito kung napansin niyo po yung window, ang tawag po rito, air continuous window. Diba? Medyo talagang maganda po yan. Lalo pag medyo pa December, maganda po ang abugan ng hangin dyan. But anyway, yung pinakagusto ko rito yung main door. Bakit gusto yung main door? Kasi napakaganda. Diba? Kita state of the art. Lalo na pag pinasok mo. Kasi pag galing ka sa labas, diba? Bubuksan mo yung main door. Pagtapak mo sa loob, parang galing ka pa rin sa labas. Bakit? Alam mo yung sahig lupa kasi yung sahig. Familiar kayo sa ganung bahay? Yan, ganyan po yung bahay ng mga magulang namin. But again, pag para sa magulang, kung kaya mong bigay yung pinakamaganda, bakit hindi? Kaya alam mo, that's our first goal. After we have our condominium, sabi namin bago tayo magpatay ng sarili nating bahay, unahin natin magulang natin. You know why? Kasi mga magulang, of course, hindi naman yan bumabata, nagkakaedad din yan kasabay mo. Tama, mali? Kaya alam mo, noong 2017, bago pa ito mag-pandemic, pinatuloy lang namin silang simpleng tirahan. May 3 kwarto, 2 CR, isang bedroom, isang sala, of course, isang dining table, malaking garden. Diba, plantita kasi yung mother-in-law ko. But more than anything else, alam nyo, this all came from front row. Galing po lahat yan dito. Wala ko kaming ginagawang iba. My wife even did resign sa profession niya. Ako, I'm not even practicing my engineering career. Front row lang po ang ginagawa namin. We ended up fulfilling, hindi lang po yung pangarap namin, pati mga magulang namin. Kasi naniniwala kami sa pangaral sa amin dito sa front row. Every training, sinasabihan kami rito, ano sabi sa amin, mahalin mo magulang mo. Kasi tatandaan mo, marami kang pwedeng palitan na tropa, kapitbahay, kaibigan, best friend, pero magulang mo, hindi mo mapapalitan. Tama. At sabi rin nila, di ba sabi sa amin dito sa front row, mahalin natin. Kasi bakit? Maraming kabataan ngayon, nakakalimot na eh. Maraming kabataan hindi na inintindi magulang, busy saan? Sa maraming bagay. Pagpapasaya, happenings, di ba? Pagpapakyut, paglalandi, pagpapapogi, at pagpapaganda. Tama, mali? Ganyan na ganyan. Hindi naman lahat pero marami yung kabataan ngayon ganyan. Lalo na mga kalalakihan, ang lalandi ng kalalakihan ngayon. Nagmumukha na silang tanga sa kalandian nila. Alam niyo ba yun? Ay, hindi nyo alam. Di ba, pansinin nito, ang lalaki ngayon pag may jowa, masyadong pa-cute. Isipin mo to hihahatid mo na yung jowa mo sa bahay, di ba? Para syempre, medyo cute yung dating mo. May sasabihin ka pa sa jowa bago kayo maghiwalay. Ano sasabihin mo? Be, ingat ka. Putya mo kang tanga. Bakit nasa bahay na pinag-iingat mo pa? Kanino siya mag-iingat? Sa tatay niya? Kala mo, mga lalaki lang, mga babae din naman. Ang mga kababaihan, hindi naman po lahat. Pero maraming kababaihan ngayon, napakalalandi. Lahat na lang in-update mo sa jowa mo eh. Tama mali? Pagkagising mo, kung dadampot ka agad dyan ng cellphone, kagigising ko lang, ang laki ng muta ko. O, naka-zoom pa. Pati yan in-update mo. Ang sarap ng pagkain ko. Longganisa, wow. Sarap, di ba? Medyo na-dehydrate ako. Tignan mo ihi ko, yellowish. Uy, madilaw. Sumama yung tiyan ko tupol. Pero, alam mo, update ka sa jowa mo, pero nakalimutan mong i-update magulang mo. Alala sa'yo, pag ginagabi ka, minsan di mo man maalala ma-text.
Alalang-alala ka sa tao nagmahal sa ngayon, pero nakalimutan mo yung unang tao nagmahal at nagsakripisyo para sa'yo. Tama ba? Anong point ko? Sana, kung may pupupulot po kayo ngayong araw, sana huwag nyo kakalimutan magulang nyo. May request nga ako, sana pag uwi nyo sa bahay, kung nandyan pa mga magulang nyo, mahalin nyo sila. Yakapin nyo, sabihin nyo man lang, salamat ma sa lahat ng sacrifice mo. Siguro, yun na, panalo na tayo ngayong araw. Diba? Pero sana, gumawa ka ng paraan para mapagaan ang sitwasyon nila. Tama mali? Maraming kabataan kasi ngayon, nakakalimut na, busy-busy. Diba? Busy-busy, gumengging. Diba? At kung ano-anong dege. Tama mali? Para mapasaya mo yan, tropa mo, nakalimutan mong pasahin yung tao, talagang dapat mong pasiyahin. Di ba, salo ka ng salo sa party, grabe ka gumimik eh. Ang saya-saya, di ba? Lahat na lang, sinakasalo mo. Tama mali? Pero pag tinignan yung brief mo, nakalagay, daddy, hindi pa sayo. Tama mali? Ang lakas mo magpainom, jumawa at kung ano-anong bagay, pero yung ginagastos mo, kinupit mo pa. Hindi ka na nga nakatulong, pabigat ka pa. Bakit ko alam yan? Ginawa ko yan eh. Di ba? Anong point ko? But when I realize those things, that was bad, I want to give back. Gusto ko makabawi. Marami kasi nagawalang bahala lang eh. Tama mali? Kailan sila magsisisi pag yung magulang nila nasa kahon na? Pag magulang nila ilalagay na sa lupa. Anong sasabihin nila? Hindi ko man napasaya yung nanay ko. Pati yung tatay ko, puro sama ng loob. Eh paano nung nabubuhay pa, puro sama nga ng loob binibigay mo, nakalimutan na nga nila pangalan mo eh. Pag dumadating ka sa bayan ng tawag sa'yo, andito na yung anak kong pisti, tsaka demonyaw. Tama? Kailan mo ibabalik yung tunay na pangalan mo? Tama ba? Anong point ko kapatid, tatandaan nyo, ang mga magulang natin walang lifetime warranty. Swerte mo kung ang mga magulang mo nasa tabi mo ngayon. Nanay at tatay mo, kumpleto pa pamilya mo, sana pahalagaan mo. Sana huwag ka magsayang ng oras. Alam mo kung bakit? Baka yung katabi mo ngayon, wala nang nanay at tatay yan eh. Baka yung katabi mo ngayon, nasa abang bansa rin mga magulang niya. Lumaki rin, baka katabi mo, broken family din, katulad ko. Kaya nga napakaswerte mo, sana binigyan ka ng pagkakataon, sana huwag mo sayangin. Tama ba? Kasi tatandaan mo, pag mahal mo magulang mo, napakalayo ng mararating mo. Huwag na huwag niyo yung kakalimutan. Yan ang turo sa amin. Diba? Kaya alam mo, para sa akin, sinunod lang namin yan. We want to give back. Hindi man nakangiti yung mga magulang namin dyan, pero nakita namin sa mga mata nila, masayang-masaya sila. Bakit? Kasi napapagaan namin ang buhay nila at maayos ang sitwasyon namin. Ikaw, kailan mo yung gagawin para sa mga magulang mo? Tsaka na lang, pag wala na sila, sana wag. Tama ba? Kasi sabi ko nga, pag mahal mo magulang mo, malayong mararating mo. Noong 2017, napatayan po namin sila ng bahay. God is so good and God is so faithful. You know why? Because He blessed us more than we deserve. Alam mo, noong 2018 po, nabili po namin sarili naming lote. Ito po yung bahay namin na pinatayo. Actually, ito po yung itsura niya kapag natapos. Diba? Hindi naman po masyadong magarbo. Maliit lang po ito. Kung mapapansin nyo, third floor tapos may underground. So, 4 po na palapag, tawag po namin bahay. Simpleng tirahan lang. Diba? And of course, baka sabihin nyo, actually, natapos na po. Dito na po kami galing ngayon. Dito kami nakatira. Ito po yung itsura ng bahay namin. Ito po yung mga drone shot. Yan po yung itsura. Ayun po kami, nandun kami sa loob ng bahay. Diba? But of course, syempre, baka sabihin nyo, nagpa-picture lang kami sa labas o pumasok. Ito po yung loob ng tirahan namin. Hindi naman po masyadong magarbo. Diba? Pero pwede na. Diba? Nakakatamad nga sa bahay namin, wala kang magagawa kasi masyadong nakaka-boring. May gym, may sinihan. Diba? May swimming pool. Nakaka-boring. Parang di po kayo natatawa. Pero nagkakatawa lang. But kidding aside, alam nyo, bakit ko binibiro ang pagkakakwento ko dito? Because up to the very moment, I can still believe it. Di pa rin ako makapaniwala. Bakit? Inakupulang ako dati dyan eh. Nagdududa, natatakot, nagsasampung isip. Kasi may kailangan kang gawin eh. But at the end of the day, sometimes, sabi nga, isang desisyon kayang baguhin ang buhay mo. Tama. Kailangan lang, bukas ka lang parati para may dumaloy sa buhay mo. Kasi maraming tao, pwede namang daluyan ng magandang grasya eh. Pwede naman daluyan ng biyaya eh. Kaso madalas nakasara yung utak mo. Mas madalas nakasara yung dibdib mo kasi matatakutin ka. Tama. Always remember, life is all about taking risks. Lahat ng bagay, sugal eh. Matulog ka mamayang gabi, di ka naman sigurado, gigising ka bukas eh, pero natutulog ka. Tumawid ka sa kalye, di ka naman sigurado kung masasagasa ako hindi, pero tumatawid ka. Anong point ko? Life is taking risks. If you don't want to take risks, you don't want to live anymore. Tama. Alam nyo, ito, simpleng tirahan lang naman. Ito po yung dining table namin. Hindi naman po masyadong malaki. Mga 14 tao pwedeng sabay-sabay kumain. Diba, ang tawag namin, dining table. Diba, ito po, hindi po to swimming pool, fish pan po yan. Pero pwede po kayong lumangoy dyan. Pag-aon mo, malansa ka ng alak. Okay. Pero kidding aside, yan po. Alam nyo, ito hindi ko makapaniwala. But check ko lang po, ito po yung kwarto ng anak ko. Yung kung makikita nyo, may color blue. It was really amazing. You know why? When I was growing up, diba, simple lang po ang buhay namin. 4 po kami magkakapatid, nasa isang kwarto, siksikan. Maliit na kwarto, 4 na magkakapatid. Try mo isipin. Diba, lahat po kami lalaki. Tapos ito po yung simpleng lagay niya ng damit. Alala ko lang, nung bata ako, ang lagayin po namin ng damit, brown. Alam niyo yung kulay brown? Carton. Alam niyo yung carton? Yan. Tsaka yung medyo decolor. Medyo nag-upgrade kami. Umama kami ng konti. Yung Orocan. Familiar kayo sa ganyan? Yung plastic yan. Pero yung anak ko po ngayon, alam nyo, meron po siyang walk-in closet. Grabe, no? I can't still believe it. Na isipin nyo, we were just dreamers. Naniniwala lang kami, may pangarap kaming tutuparin. But we never stop on achieving it.
Ngayon, nandito kami, nasa harap nyo, kinikwento lang naman yung nangyari sa amin. But please, huwag niyo isipin ng I'm being proud or bragging about what we have. Wala ho akong intention pagyabangan ng kahit na sinong tao rito because I believe pantay-pantay lang po tayo. And even we have different religion, and I believe one thing, we have only one God. Iba man ng Diyos natin, sabihin natin, paniniwala, but I know He's one there, it's only one God up there. Kung kaya niyang ibigay sa akin, kaya niya ibigay sa iyo. Tama ba? Kailangan mo lang aralin, simulan ng mga bagay na ginawa ko. Ganun lang naman. But if there's one thing na I'm not really gonna be proud of, hindi po yung nangyari sa akin. Alam mo yung pinaka-proud ako? Yung nangyari sa mga tao nagtiwala sa akin. Yung mga tao, na katulad nyo, naimbitahan lang namin, nakausap, ngayon po mga milyonaryo na po sila. Alam nyo, right now, I'll be telling you something. I'm very, very happy because few weeks ago, there's one person na nagtiwala po sa akin. Isa po siyang nangangalakal. Mangangalakal po ito. Nangangalakal po siya. Tubong Tacloban po ito. Nangangalakal po siya. And then, ayun, nakapag-work na sa ibang mga bagay. When she's sa front row, nagkaroon lang siya ng guts sa simulan. Alam mo, hinugot ko siya from Tacloban. Sabi ko, let's start workout dito sa front row. Bin-workout niya to. Alam nyo ngayon, milyonaryo na po siya ng front row. Ito po siya. Ngayon po, kakukuha niya lang po ng first million niya sa front row. Si Gio Peter Aranaido. Ito po yung latest na Millionaires Club ng team po natin. Paano po gusto kong parating sa'yo? Kapatid, wala naman sa sitwasyon mo ngayon ang kinabukasan mo. Wala sa katayuan ng buhay mo ngayon. Wala rin ho sa bulsa mo. Nasa mga desisyon na gagawin mo. Diyan nakasalalay ang buhay mo bukas. Tama, mali? Yung dating walang-wala, ngayon meron na. Yung dating kabos, kulang, ngayon nakakatulong na. Tama? And of course, other than this, I would like you to meet my wife. Gusto pakilala ko rin po sa inyo yung misis ko. Pero gusto ko lang pong linawin, hindi po lahat ng misis ko, ha? Okay, isa lang po yung misis ko. Ito po, yan. Anyway, you can see her around later. Diba? Siya po yung wife ko. Siya yung taong negative sa klase ng business. I go and I simulan. But she had that courage to just start. Nagkaroon lang siya ng isang maliit na kutob. Alam niyo ba yung kutob? Nakaramdam na ba kayo ng kutob? Yes, diba? That's one strange feeling. But I believe that's a gift from God. When you feel that in something else, it just trust it and it will guide you. Diba? Nangyayari yan, diba? Sa mga masasamang pagkakataon. Tama? Parang may lakad kayo ng tropa, kinutuban ka, ayaw mong sumama, diba? Hindi ka sumama, may nangyari sa kanila. Tama, mali? Kutob. But it can also happen. You can also use it in good things. If you think may mangyari sa'yo rito, subukan mo lang din. Baka yung kutob din, hindi magbago sa buhay mo. Tama, mali? Siya po, iniiwasan yung klase ng industriya. Alam nyo, she's allergic sa klase ng negosyo. But what she did, God is so faithful and God is so good. Sometimes, or most of the time, God will give you gifts, but it's wrapped in a different wrapper. Pangit na balot. Bibigyan niya tayo ng regalo kasi nakabalot sa pangit eh. Nakabalot sa tinatawag na problema. Pag kayo sa problema, yan. Binigyan po siya malaking sitwasyon sa buhay. Nag-aagaw buhay yung kapatid niya, kailangan dugtungan kasi may problema, sakit sa puso, kailangan operahan. Nakapangutang siyang malaki. She thought that problem will of course, diba, will do harm to her. What she did, nakapangutang po siyang malaki sa GSIS, kailangan niya pambayad ng utang. Ang nangyari, naganap sa extra pambayad kasi kulang ang sahod niya eh. So what she did, she worked as a front row dito, as a company nurse po ng front row. While she was working here, kahit hindi niya ito pinaniniwalaan, kahit ayaw niya, kahit hindi ito totoo para sa kanya, nakilala niya yung mga tao. She saw the system, how it works, nakilala niya yung owners, yung company, yung mga mentors. Sabi niya, parang may nangyayari sa mga tao rito. Try ko nga. Try lang. 3 letrang salita lang ginawa niya. Try. Alam niyo, after niya sinubukan, 1.5 years after doing it part-time, hindi po full-time. Part-time niya po itong ginawa. Kumita lang naman siya ng 1.9 million pesos. Grabe lang, no? And of course, other than this, may 2 estudyante siyang natulungan kumita ng malaki. Ito yung 2 student na nagtiwala sa kanya once he was starting. Nakasabay niyang kumita. Ngayon po, mga multi-millionaire na din po sila ng front row. And I would like to let you know that yung bagay na pinapakita sa amin sa inyo, hindi po ito hula, hindi rin ho ito tsamba. Because pwede nyo sabihin, tsamba kung 1, 2 lang magpapakilala sa inyo. But right now, we already have 200 plus na individuals under our organization na ngayon din, mga milyonaryo na din po sila sa front row. Tanong gusto kong parating sa inyo, front row is a proven system. May mangyayari talaga sa dito. And of course, ito, 2016 pa po itong video na to. Sample lang po ng income ng wife ko. Hindi naman ito masyadong malaki. But average, kumikita siya ng 80 to 100,000 pesos. Linggo-linggo. Hindi po buwan-buwan, hindi taon-taon. Weekly. Tingnan niyo po yung date, tingnan niyo rin po yung income. Pag nasa 80 yung income niya dyan, most probably, nasa 100,000 yung income niya for that week. Pag nasa 70, nasa 90,000. Pag nasa 60, nasa 80,000 average yung income niya every week po sa front row. Pwede na po ba? 6 na linggo po ito, hindi naman masyadong malaki, pero average sila sa almost 600,000 pesos. Diba? 593,000 pesos, 750, if I'm not mistaken. Total po is Ayun. 593,000. So yun, ganun siya kasimple. Diba? Ito po nangyari, just by, hindi po ito magic, para at least maintindihan nyo lang din. Explain ko lang din, hindi po ito nangyari agad-agad. It took her years before po nangyari ito sa kanya. And the only way for you to do it and achieve it, you need to help more people. Kasi again, hindi ka pwedeng kumita rito nang ikaw lang kumikita. You need to help more. Kailangan makatulong ka ng mas maraming tao. The more people you help, the more of course chances na ikaw din matutulungan mo yung sarili mo.
Kasi napakasimple lang naman ito, ituturo mo lang yung sistema. And this is actually is representing yung mga tao na nasa ilalim nyo na kumikita rin ng maganda ngayon. Kasi again, para makatulong ka sa ibang tao, of course, matulungan mo yung sarili mo, tulungan mo yung ibang tao. Okay ba yon? So napakaganda lang ng system. And of course, napakamaliit lang ng mga bagay. Pero think about it, this was 2016. Paano pa ngayon? I'm gonna show you siguro yung mga medyo recent. Pero ito po yung sample of how you can at least get your income sa front row. Yan po, encashment video. Or at least, not to brag, but at least to show you a proof that the system really works. Pwede na ba? Almost 600. But don't get me wrong hindi ko pinipilit na maniwala kayo dito. Because of course, not everyone have the same capabilities of believing things Tama mali? Maraming tao, maliit lang, malaki lang ng konti, hindi na totoo para sa kanila. Huwag mo nang isipin na totoo to. For example lang, kung ikaw yung tao na yun. What if, try mo lang to isipin, hindi ganito yung kitain mo. What if kalahati ng kalahati niyan? O sabihin lang natin, what if pina-part-time mo yung front row, kumikita ka 30,000 a month? Pwede. O what if pag na ganun, 20,000 a month, pwede pa rin? 10,000 a month, pwede? Yes, sa mga nagtatrabaho kahit 5,000 isang buwan, extra, bakit hindi? Tama mali? Mas makakaipon ka, may pambayad ka ng kuryente. Yun ang gusto namin iparating sa marami. I'm just showing this to you as a proof that it really happens. And good thing about this business, actually, you can convert it to your family business. Bakit? Actually, yung anak din namin, member din po ng front row. Part din po siya ng company. You know why? Our son is actually earning. And he's very young. Napakabata po ng anak namin. 9 years old na po siya. And actually, he's with us right now. Diba? Sinama namin siya madalas sa office para nakita niya rin ginagawa namin. But alam niyo, yung anak namin, he's been to a lot of places. He's been to all over the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating na siya. Diba? But maliban dyan, he's been to a lot of countries na din. Diba? 7 or 8 countries na po. Diba? If I'm not mistaken. But there's one thing that sobrang, napakasarap lang isipin. I'm really, really thanking God for the day na nakita ko yung front row. You know why? Yung ano ko po, alam niyo ba, meron tayong 4 na Disneyland sa buong mundo. Alam niyo ba yun? Meron po tayong Paris, Hong Kong, meron tayong Tokyo, Japan, meron tayong, saan pa ba isa? US Disneyland. Alam niyo, sa 4 po na Disneyland, yung ano ko po nakarating na po sa 3. Ito po yung US, ito po yung Tokyo, ito po yung Hong Kong Disneyland. Think about it. Dati po, nung bata po ako, hindi ako makapasok sa mall. Bakit? Kasi wala pamasahe kami. Naalala ko lang dati, nung bata ako, pag umaalis kami ng nanay ko, ang dami na yung magkakapatid 3 kami. Na anak, kadalasan kasama niya. Lahat po kami kandong niya para isa lang bayad niya sa jeep. Familiar kayo sa ganon? Yan, ganon. Hindi ko kami nakapasok sa mall kasi wala ko kayo pangkain. But try tayo yung anak ko. It's really strange. You know why? Sabi nga, when you do the right thing, diba? Pag ginawa mo yung tamang bagay sa tamang panahon, sigurado tama rin yung resulta mo. Tama ba? And alam nyo, share ko na lang din. Ito po, kung nakita nyo naman yung income ng wife ko, that was 2016. Ito po, recent niya na income. Nung pandemic po ito. Further created a system that you can withdraw your income right away or directly to your bank. So ito po yung paraan na yun. So pupunta lang ka sa front row website, frontrowofficial.com, click mo lang yung My Earnings tab. Pag click mo yung My Earnings tab, lalabas po itong window na to. At lahat unang nandito, pwede mong ilagay dyan. Pag nilagay mo dyan, of course, ito, naka-zoom lang yan. Pag nilagay mo rito, pag click mo itong cash out, diba, automatically, 2 to 3 days after, dideposit ito ng front row sa bank mo yung income mo. Ganun lang po yung system. Okay, and of course, after po na-click yung cash out, 2 to 3 days after, pumasok na po sa bangko namin yung income. So magkano po yung pumasok? Ito po, nag-email po yung video. Nakalagay po magkano? Amounting to 1,147,908 pesos. Yun din po kasi nakalagay dito. And at the same time, of course, pay your front row, particulars Janet. May kasama pong voucher na 320,000. Almost 1.5 million pesos. Thinking na ito po mga panahon na to, hindi pa naman masyado hupa ang pandemic niyan. Pero isipin nyo, pandemic, kumikita kami ng ganito. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, paano pa ngayon? Kung dati, nung pandemic, kulong lahat, hirap lahat makakilos, kumikita kami ng ganito, paano pa ngayon? Diba, anong point ko? Sumabay ka na kung gusto mo mangyari rin to sa iyo. Tama ba? And of course, lastly yan, siya rin po yung consistent top runner ng front row. She was recently awarded as the Front Row Hall of Fame. Diba? Yan. And more likely, ito po. And actually, this marks the end of my sharing. But before I leave, I want to tell you a story lang din. Okay lang ba? Magkwento ko ng storya. Yes, before I leave, sana kapulutan niyo po ng aral at sana magamit niyo rin po sa future. Anyway, kwento naman po ito ng... Ano ba yung kwento ni Sir Owen kanina? Mag-ama. Ano ginawa ng mag-ama? Ping-pong ball. Grabe. Sa akin naman mag-ama din. Kaso mangingisda naman sila. Yan. Mga payak na pamumuhay. Familiar po kayo sa mangingisda? Nakakita ka na ng isda? Yan yung katabi mo. Nakikita mo ba? Hindi naman mukhang isda. Yung katabi mo lang. Magkaiba yun. Pag tinanong ko lang. Pero kidding aside, may isang mag-ama. Diba? Mangingisda sila. Tubo sila mangingisda. Yun nga lang, yung bata, hindi pa niya natuturo ang mangisda. Isang maghapon, diba, yung tatay walang ginagawa. Naisipan niyang isama sa laot yung bata, yung anak niya. Sabi niya, tutoy, tara, mangingisda tayo sa... Siyempre, pag ikaw bata ka, isama ka sa dagat, excited ka, di ba? So, anong nangyari? Nag-start ng mamingwit yung tatay. So, nung namimingwit yung tatay, excited na excited yung bata. Kasi sabi niya, baka maganda, malaki mahuli. So, anong nangyari? May nahuli yung tatay. Alam mo gano'ng kalaki nahuli ng tatay? Nasa bangka sila. Nakuha niya yung pamingwit, ang laki nung nahuli ng tatay. Alam mo nang itsura ng tatay, malungkot.
Kamot siya sa ulo, sabi niya, bad trip. Bad trip? Ang laki ng isda eh. Yung bata ngayon, nakatingin sa kanya, nagtataka. Tapos alam mo ginawa ng tatay, kinuha yung sima doon sa bunganga ng isda, binalik yung malaking isda sa dagat. Nawiwirdohan yung bata. Siyempre, nakakala niya malaking isda, masarap kainin yun. Tama, mali. So sabi niya, baka nagkamali lang. Baka iba yung hinahanap ng tatay niya. So nag-isda ulit sila. Nakakuha ulit isa, malaking isda. Ganun ulit ginawa ng tatay niya. Pangatlo, pangapat, panglima, puro malalaki na huli. Nagtataka na yung bata ngayon. Ito pa, mas lalo nagtaka yung bata. Kasi alam mo, namingwit ulit yung tatay, ano? May nahuli, medyo maliit lang, katiting lang ganyan. Alam mo yung itsura ng tatay? Sobrang saya. Sabi niya, ito na, may pangulom na tayo mamayang gabi. Liit ng isda. Saya-saya niya. Tataka ngayon yung bata. Naku, makamot na sa ulo yung bata kahit walang makati. Kami kayo sa gano'n. Sabi niya, bakit gano'n yung tatay ko? Parang weirdo, sinto-sinto yata airpot ko ah. Diba? Kasi bakit? Yung malaki tinatapon, yung maliliit kinukuha. Hanggang sa buong maghapon, gano'n yung nangyari. Alam niyo, hindi na nakatiis yung bata nung medyo nagsatakip silim na. Tinanong niya yung tatay. Sabi niya, tay, kanina pa ako nawiwirdohan sa'yo eh. Bakit kaya ganon? Pag yung malalaki huli natin, tinatapon mo. Pag yung maliliit, kinukuha mo. Masayang-masaya ka pa. Diba? Alam mo, sabi ng tatay, ututoy. Kung hindi mo man na itatanong, actually, may dahilan bakit nangyari yun. Yun nga po yung tinatanong ko eh. Bakit nga po nangyari yun? Alam mo, sabi ng tatay niya, tutoy, di ba, alam mo sa bahay, yung kawali natin dun, maliit lang. Pag maliit ang malaki yung kinuha natin, hindi natin maluluto. Ang kailangan natin kunin, yung sakto lang doon sa kawali natin. End of story. Nagigit siya ba? O may natutunan ba kayo? Anyway, explain ko ng konti. Maraming tao, kapag nakakita ng malaking isda, madalas tinatapon. Bakit? Hindi nila kayang i-absorb eh. Maliit lang kasi yung mga kawali nila. Tama ba? Maraming tao kaya hindi umaasenso kasi simpleng pagpapalaki ng kawali hindi magawa. Tatandaan mo, kung gusto mo na malaking isda, dapat malaki rin kawali mo. Kung gusto mo na magandang buhay, dapat maganda rin yung pag-iisip mo. Hindi yung pangit na sitwasyon mo, pangit pa yung isip mo. Tama. Diba? Sana sa maghapon na to, sana may natutunan kayo. But I'm pretty sure, excited na kayo malaman paano ba itong front row. Diba? If you want to check about it, just give this person at least 10 minutes or 5 to 10 minutes. Pakita niya sa'yo paano nangyari ang lahat at para mawala na yung tanong mo sa utak mo. And of course, I'm here. Gusto ko lang din magpasalamat sa inyong lahat sa pakikinig at pagiging patience nyo. Diba? Ayoko na rin pong patagalin. Ibabalik ko na po kay Sir Age, of course. Diba? Ang ating stage. Sino ba? Sir Age. Yan. Palakpakan mo natin, Sir Age. Maraming salamat. Have a great day. God bless.